Bawat pagkakataon na pumupunta ako sa bahay ng aking biyenan para kumain, hindi karaniwang nakakatulog ako ng mahimbing. Pagkagising ko, laging baluktot ang butones ng aking damit. At ngingiti lang ang aking asawa, na nagsasabing bumaba ang sugar ko. Ngunit ng gabing iyon, nang pinakinggan ko ang lihim na recording sa aking telepono, ang pahayag na umaling-awngaw, sa 7 segundo, ay nagpalamig sa akin. Ang pangalan ko ay Ligaya, 27 taong gulang, at nagtatrabaho ako bilang auditor para sa isang financial consulting firm sa lungsod ng Cebu. Ang trabaho ko ay abala, at may maraming pressure. Buong taon na hawak ang mga aklat at ulat. At may mga panahon ng pagsasara ng accounting na kailangan kong magpuyat hanggang 3:00 ng madaling araw. Na normal lang, 3 taon na kaming kasal ni David. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa construction project management, habang ang aking biyenang lalaki, si Ginoong Ricardo, ay ang assistant director ng Provincial Construction Office. Ang aking biyenang babae naman, na si Aling Susan, ay dati siyang nagtuturo ng high school chemistry at ngayon ay retirado na. Sa araw, namamalengke siya, nagluluto, nagtatanim, at sa gabi ay sumasayaw ng Zumba sa parke. Mula nang ikasal kami, mayroong isang hindi nagbabagong panuntunan sa bahay ng aking biyenan. Tuwing Sabado at Lunes ng bawat buwan, kailangan naming mag-asawa na pumunta para kumain. Gaano man kami kaabala, kailangan naming naroroon. Sa loob ng 3 taon, hindi ito nagbago. Hanggang 4 na buwan na ang nakalipas. Ang unang pagkakataon na nagkaroon ng problema sa hapunan ay sa simula ng Abril. Nang araw na iyon, nagluto ang aking biyena ng adobo na may pinakuluang itlog at isang kaserola ng sinigang na ulo ng isda. Nagbukas pa si Ginoong Ricardo ng isang bote ng tuba na dala niya mula sa bayan. Ang kapaligiran noon ay napaka-normal at sa katunayan ay masaya. Naalala ko na katatapos ko lang ng isang audit project na tumagal ng halos 2 linggo, kaya medyo pagod ako, ngunit pilit pa rin akong ngumiti at nakipag-usap bilang paggalang. Si Ginoong Ricardo mismo ang naglagay ng isang mangkok ng sabaw para sa akin. Anak, kumain ka ng marami. Pansin ko lagi kang puyat sa trabaho. Baka kulang ka na sa dugo. Nagpasalamat ako at uminom ng mahigit kalahati ng mangkok. Sa simula ay walang kakaiba, ngunit pagkalipas ng mga 10 minuto, nagsimulang bumigat ang aking ulo. Ang pakiramdam na iyon ay hindi katulad ng normal na antok. Ito ay parang may naglagay ng bulak sa aking ulo. Bumaba ang talukap ng aking mata, lumambot ang aking mga kamay at paa, at dahan-dahang bumagal ang tibok ng aking puso. Naaalala ko pa na hawak ko noon ang mga chopsticks at akmang kukuha ng tofu nang biglang manginig ang aking pulso. Tumingin sa akin ang aking biyenan. Anak, anong nangyari sa iyo? Medyo nahihilo lang po ako. Ibinaba ni Ginoong Ricardo ang kanyang chopsticks. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang putla ng iyong mukha. Pumunta ka sa sala at magpahinga ka muna. Agad na tumayo si David upang alalayan ako. Hindi rin ako nag-isip ng malalim. Sa loob ng 2 linggo bago noon, halos hindi ako nakakatulog, kaya inakala ko na talagang naubusan ako ng lakas. Ngunit ang kakaiba ay mula nang humiga ako sa sofa sa sala, wala na akong nalaman nang magising ako. Ang orasan sa aking telepono ay nagpapakita ng 3:47 ng hapon. Natigilan ako ng ilang segundo. Bago ako matulog ay mahigit 12:30 lang. Natulog ako ng mahigit 3 oras. Nakaupo si David sa tabi ko, nagkakalikot ng telepono. Nang makita niyang nagbukas ang aking mata, ay ngumiti siya. Sa wakas ay gising ka na. Tulog ka ng tulog. Gaano ako katagal na tulog? Mahigit 3 oras. Ngumiti pa siya. Talagang ang mga taong may mababang presyon ng dugo ay hindi kayang kumain ng masustansiyang pagkain. Noon ay medyo nahihilo pa lang ako, kaya hindi ko na masyadong pinansin. Ngunit nang bumangon ako upang ayusin ang aking damit, napansin ko na ang mga butones ng aking blusa ay baluktot ng 2 butones. Natigilan pa ako ng ilang segundo, at pinakalma ko ang aking sarili na baka habang natutulog ako, ay umikot ako, at nabuksan ang mga butones. Hindi ko pinansin ang bagay na iyon.
Kung nangyari lang ito ng isang beses, marahil ay hindi ko na ito pinansin sa buong buhay ko. Ngunit sa susunod na buwan, nangyari muli ang parehong bagay. Nang araw na iyon, nagluto ang aking biyena ng chicken adobo. Gaya ng dati, si Ginoong Ricardo ang kusa na naglagay ng sabaw para sa akin. Hindi ko pa natatapos ang mangkok nang dumating muli ang pamilyar na antok. Mas mabilis pa ito kaysa dati. Nanginig ang aking tenga. Dumilim ang aking mga mata. Narinig ko ng malabo ang boses ng aking biyenan na tila malayo. Naku, antok na naman ang bata. Tapos ay ang boses ni David. Hayaan mo akong dalhin siya sa kwarto. Pagkatapos nito ay isang madilim na walang laman. Nang magising ako, halos 4 ng hapon na. Sa pagkakataong ito, naramdaman kong may mali. Bago ako umalis, naglagay ako ng long-lasting matte lipstick. Kadalasan ay hindi ito nawawala. Kahit kumain ako, ngunit nang magising ako, mayroon pang pulang marka sa ilalim ng aking baba na parang malakas na nahaplos. Tinanong ko si David, bakit burado ang lipstick ko? Hindi siya nag-angat ng ulo. Baka kiniskis mo sa unan. Habang natutulog, natahimik ako. Ngunit mula ng araw na iyon, nagsimulang magkaroon ng kaba sa aking isip. Bago ako umalis, inayos ko ang orasan sa aking telepono at ang aking relo sa pulso segundo por segundo. Gumamit pa ako ng waterproof pen upang lagyan ng maliit na marka sa loob ng aking pulso na itinago sa ilalim ng aking relo. Bago ako umalis ng bahay, kinuhanan ko ng litrato ang mga butones ng aking damit. Nang makarating ako sa bahay ng aking biyenan, pareho pa rin ang lahat. Sinigang na baboy. Si Ginoong Ricardo mismo ang naglagay. Uminom pa lang ako ng ilang kutsara. Nang lumabas muli ang pamilyar na lasa. Hindi ito lasa ng gamot. At hindi rin ito katulad ng normal na pampalasa. Medyo kakaiba ito. Parang may sinadya na itago. Sa pagkakataong ito, wala na akong sinabi. Nagpanggap akong pagod at yumuko sa mesa. Sa pamamagitan ng aking pilikmata, nakita kong tumayo si David at binuhat ako sa sala. Inilapag niya ako sa kama at kinuha ang kanyang telepono. Kinunan ako ng isang larawan. Tapos ang pangalawang larawan, nanlamig ang aking puso. Pilit kong pinigil ang aking sarili na hindi tuluyang malunod sa antok. Nang sumara ang pinto ng kwarto, agad akong nagbukas ng mata. Ang relo sa aking pulso ay atrasado ng 26 minuto. Ang waterproof dot sa aking pulso ay naroon pa rin, ngunit lumabo na parang may humawak sa aking kamay at hinila-hila. Baluktot muli ang 2 butones ng aking damit at may 3 bagong larawan sa aking telepono. Lahat ay mga larawan ko na nakahiga at walang malay sa kama. Mula ng sandaling iyon, sigurado ako sa isang bagay. Bawat pagkakataon na nakakatulog ako, nang mahimbing sa bahay ng aking biyenan, may ginagawa silang masama sa akin. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi iyon, kundi hindi ko alam kung ano mismong kababuyan ang ginawa nila. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ng aking asawa ngunit hindi ako makatulog. Narinig ko ang tunog ng aircon, ang regular na paghinga ni David sa tabi ko. At muling lumitaw sa aking isip ang mga larawang iyon, ang isang lalaki. Kung tunay na mahal niya ang kanyang asawa, makakakuha ba siya ng larawan kapag ang kanyang asawa ay walang malay? O mayroon ba siyang kinukunan ng anuman? Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mapansin ang lahat. Napansin ko na bawat pagkakataon na kumakain ako sa bahay ng aking biyenan at nawawalan ng malay, ay pagkatapos uminom ng sabaw o alak na personal na ibinigay ni Ginoong Ricardo. Napansin ko rin ang isa pang detalye. Bawat pagkakataon na nagigising ako, iniiwasan ng aking biyenan na tumingin ng diretso sa aking mga mata. Mayroon pang isang beses na hindi sinasadya siyang nagtanong kay David. Okay ba ang lahat ngayon? Noon ay mahina lang sumagot si David. Okay. Nagpanggap akong hindi narinig. Ngunit kinilabutan ako. Isang linggo pagkatapos, nagpasya akong gumawa ng isang bagay. Nag-order ako online ng isang napakaliit na recorder pen, isang uri na kayang mag-record ng tuloy-tuloy sa loob ng 8 oras. Nang mag-order ako, nanginig ang aking kamay na nagkamali ako ng 2 beses sa paglagay ng address.
Hindi ko alam kung ano ang kahaharapin ko. Ngunit ang aking intuwisyon ay nagsabi sa akin na kung patuloy akong magpanggap na hindi alam, balang araw ay wala na akong babalikan. Nang gabing natanggap ko ang recorder pen, umupo ako ng mag-isa sa banyo ng halos kalahating oras. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na nawalan ako ng malay sa bahay ng aking biyenan. Naalala ang baluktot na butones ng damit. Naalala ang buradong lipstick. Naalala ang mga larawan. Tapos bigla kong napagtanto ang isang bagay na nagpalamig sa akin sa loob ng 3 buwan. Hindi pa ako pinakitaan ni David ng kanyang telepono. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Nakahiga si David sa tabi ko. Regular ang kanyang paghinga. At paminsan-minsan, ay umiikot at humihila ng kumot para sa akin tulad ng dati. Kung dati, marahil ay gagaan ang loob ko. Ngunit noon, bawat pagkakataon na hinahawakan ng kanyang kamay ang aking katawan, nanlalamig ako. Nang paunti-unti, mayroong mga bagay na kapag nagsimula ng maghinala, ang bawat normal na kilos ay nagiging nakakatakot. Nakahiga ako na nakatalikod sa aking asawa. Nakabukas ang aking mga mata at nakatingin sa ilaw ng kalye na sumisilip sa kurtina. At sa aking isip, ay paulit-ulit na lumilitaw ang eksena ni David na nakatayo sa tabi ng kama. At kinukunan ako ng litrato habang walang malay. Hindi ko maintindihan kung para saan ang mga larawan na kinukuha niya. Ngunit alam kong napakalinaw sa isang bagay. Hindi na ang lalaking iyon ang pinaniwalaan ko dati. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumangon si David para magbanyo. Agad akong pumikit at nagpanggap na tulog. Napakagaan ng kanyang paglalakad, ngunit narinig ko pa rin ang tunog ng pag-unlock ng telepono. Sumasalamin ang ilaw ng screen sa kisame. Sinilip ko sa pamamagitan ng aking pilikmata. Hindi agad pumasok si David sa banyo. Tumayo siya sa pinto ng sala. Yumuko. At nag-text sa kung sino ng halos 1 minuto. Bago nagpatuloy sa paglakad, mabilis ang tibok ng aking puso. Mula nang ikasal kami, hindi kailanman naging ugali ni David na itago ang kanyang telepono. Sa katunayan, dati ay ibinibigay pa niya sa akin ang kanyang telepono kapag naliligo siya. Ngunit sa loob ng halos 4 na buwan na ito, halos hindi nawawala ang kanyang telepono sa kanyang kamay. At nagbago rin ang password. Mayroon pang isang beses na hindi sinasadya kong kinuha ito upang tingnan ang oras. Agad niya itong inagaw at ngumiti na nagsasabing mayroong mga dokumento ng trabaho sa loob. Noon ay inakala kong sobra lang ang iniisip ko. Ngayon ay nanlalamig lang ako. Kinaumagahan, pumasok sa trabaho si David, tulad ng dati. Bago umalis, ay dumaan pa siya at hinalikan ako sa noo. Sa katapusan ng linggo na ito, tandaan mong umuwi at kumain kasama sina tatay at nanay ha. Tiningnan ko siya ng ilang segundo at tumango. Sige. Pagkasara ng pinto, agad akong bumangon. Ang una kong ginawa ay buksan ang aking computer upang muling suriin ang lahat ng mga larawan na kinunan ko noong nakaraang araw. Nilakihan ko ang bawat detalye sa 3 larawan na kinunan ni David habang ako ay walang malay. Sa simula, ay walang napansin, hanggang sa makita ko ang pinakababang sulok ng 2 larawan. Sa gilid ng larawan, ay may isa pang kamay ng lalaki. Hindi kamay ni David. Ang kamay na iyon ay may suot na singsing na may itim na bato. Natigilan ako. Mayroon si Ginoong Ricardo, ng ganoong singsing. Nakita ko siyang suot ito sa ilang mga pagtitipon. Naging tuyo ang aking lalamunan. Kung naroon din si Ginoong Ricardo sa kwarto noon, hindi na simple ang bagay na ito. Agad kong kinuha ang aking telepono at tumawag sa aking kumpanya upang humingi ng isang araw na online work. Pagkatapos ay tumakbo sa electronic store, malapit sa bahay, upang bumili ng isang power outlet na may nakatagong kamera. Nang magbayad ako, ngumiti pa ang tindera at nagtanong, "Bumili ka po ba para bantayan ang iyong sanggol?" Ngumiti din ako. "Oo, ganoon nga." Ngunit ako lang ang nakakaalam kung gaano nanginginig ang aking kamay. Nang hapong iyon, umupo ako sa sala upang subukan ang device. Napakaliit ng kamera. Malinaw ang mga larawan. Kailangan lang isaksak sa kuryente at automatikong magre-record.
Paulit-ulit kong binasa ang instruction ng halos 10 beses. At mayroon na akong plano sa aking isip. Sa katapusan ng linggo na ito, ay dadalhin ko ito sa bahay ng aking biyenan. Kung mayroon talaga silang ginagawang masama sa akin, sa pagkakataong ito ay kailangan kong malaman kung ano. Sa mga sumunod na araw, sinikap kong mamuhay ng normal, pumasok sa trabaho, kumain, nakipag-usap sa aking asawa. Sa katunayan, noong Huwebes ng gabi, ay kasama ko pa si David na nagpunta sa supermarket upang mamili tulad ng ibang mag-asawa. Magiliw pa rin siya tulad ng dati. Dala pa rin niya ang mabigat kong bag at tinatanong pa rin niya kung ano ang gusto kong kainin. May pagkakataong tiningnan ko ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw ng supermarket at kinilabutan ako. Paano maging ganoon ang isang tao na may dalawang mukha? Noong Biyernes ng gabi, nakahiga ako at nagbabasa ng ulat nang mag-vibrate ang aking telepono. Tawag ito mula sa aking biyenan. Ligaya? Umuwi ka ng maaga bukas. Gagawin ko ang paborito mong pagkain. Sige po. Ay oo nga pala. May bisita tayo bukas. Mga kaibigan ng iyong tatay mula sa probinsya. Hindi ako nakakibo. Bisita po? Oo. 2 tiyuhin na matagal nang nagtatrabaho sa construction, kasama ang iyong tatay. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. At biglang lumitaw sa aking isip ang isang napaka-nakakatakot na pag-iisip. Hindi kaya ang mga lalaking lumitaw sa video ay ang mga bisitang iyon? Nang gabing iyon, halos nagpuyat ako muli. Kinaumagahan, bago ako umalis, mas handa ako kaysa dati. Ang recorder pen ay nasa aking handbag. Ang power outlet camera ay nakatago sa ilalim ng tissue paper. Ang telepono ay may naka-on na GPS na direktang ipinadala sa computer sa opisina. Nag-text din ako sa aking matalik na kaibigan na si Nympha. Kung hindi ako sumagot ng text mamaya, tawagan mo ako ng paulit-ulit. Nagbiro pa si Nympha. Pupunta ka lang sa bahay ng biyenan mo. Bakit ka kinakabahan? Tiningnan ko ng matagal ang text na iyon. Ngunit hindi ko alam kung paano sasagutin. Dahil kahit ako, ay hindi pa rin makapaniwala kung gaano nakalayo ang nangyari. Nakarating ako sa bahay ng aking biyenan bandang 11:00 ng umaga. Pagkabukas pa lang ng pinto, nakita ko na ang 2 pares ng sapatos ng lalaki sa loob ng bahay. Abala ang aking biyenan sa kusina. At sa sala ay naririnig ang boses ng pag-uusap at tawanan. Nang makita ako ni Ginoong Ricardo, ay ngumiti siya ng natural. Dumating na ang aking manugang. Ang 2 lalaking nakaupo sa tabi ay lumingon at tumingin sa akin. Ang isa ay humigit kumulang 50 taong gulang. Malaki ang tiyan, maitim ang balat. Ang isa naman ay mas bata, mga 40. Maikli ang buhok. At ang kanyang tingin ay lubos na nakakainis sa akin. Ipinakilala ni Ginoong Ricardo. Ito si Tia Rico at Tia Diego, mga kasosyo ng iyong tatay. Magalang akong bumati. Ngunit nang itaas ko ang aking ulo, nakita ko ang taong nagngangalang Diego, na tiningnan ako mula ulo hanggang paa, nang mas matagal kaysa normal. Ang tingin na iyon ay nagpalamig sa akin. Nagsimula ang hapunan bandang 2:00. Ngayon, bukod sa chicken adobo, mayroon ding alak. Si Ginoong Ricardo ang kusa na naglagay ng maliit na baso para sa akin. Manugang, uminom ka muna para masaya. Kinuha ko ang baso at nagpanggap na humigop. Pagkatapos ay patago kong ibinuhos sa tissue paper, tulad ng dati. Habang nag-uusap ang lahat, tahimik akong yumuko at isinaksak ang power outlet camera sa isang nakatagong sulok sa tabi ng wine cabinet sa sala. Mabilis ang tibok ng aking puso. Kung mahuli ako, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Mabuti na lang at walang nakapansin. Bandang 1:00 ng hapon, nagsimulang dumating ang pamilyar na antok. Tumingin sa akin ang aking biyenan. Ligaya, pagod ka ba? Nagpanggap akong hinahaplos ang aking noo. Medyo nahihilo po, nanay. Agad na tumayo si Ginoong Ricardo. Pumunta ka sa kwarto at magpahinga. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ang aking likod, pilit kong pinigil ang aking sarili na hindi manginig. Dinala ako sa pamilyar na sala. Sumara ang pinto. Inilapag ako ni David sa kama at yumuko malapit sa aking tenga. Matulog ka muna.
Napakabait ng kanyang boses. Ngunit pagkatapos noon, narinig ko ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. Isang napakahinang tunog ng click. Tumigil ang tibok ng aking puso ng ilang segundo. Agad kong binuksan ang aking mga mata. Nakakandado ang pinto, at sa labas ng pasilyo, ay naririnig ang tunog ng mga yabag ng lalaki na papalapit. Nakahiga ako, nang tahimik sa kama. Matigas ang buong katawan. Huminto ang mga yabag sa labas ng pasilyo mismo sa harap ng pinto ng kwarto. 1 segundo, 2 segundo. Pagkatapos ay may narinig akong mahinang tawanan ng lalaki. Ang bilis ngayon, ano? Boses iyon ng lalaking nagngangalang Diego. Naramdaman kong nanlamig ang dugo sa aking katawan. Sunod, ay ang napakahinang boses ni Ginoong Ricardo. Ngunit sapat para marinig ko ng malinaw. Mas malakas ang gamot kaysa dati. Mahigpit kong kinagat ang aking labi, hanggang sa sumakit ang aking panga. Kaya pala, talagang ang nilalagyan nila ako ng gamot. At ang pinaka nakakatakot ay hindi iyon, kundi ang napakakalmadong boses nila. Kalmado na parang nag-uusap lang sila. Tungkol sa pagkain. Narinig ang tunog ng pag-click ng susi. Bumukas ang pinto. Agad akong pumikit. Pinanatili ang aking paghinga ng regular. May 3 lalaking pumasok sa kwarto. Naalala ko ang amoy ng pabango ni David muna. Pagkatapos ay ang malakas na amoy ng sigarilyo kay Ginoong Ricardo. Ang huling tao ay tiyak na ang lalaking si Diego. Walang nagsalita ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita si David. Nalock mo na ba ang kamera sa pasilyo? Tapos ay boses ni Ginoong Ricardo. Nasaan ang telepono niya? Pinatay ko na po, tatay. Mabilis ang tibok ng aking puso na akala ko ay naririnig din nila. Kailan niya pinatay ang aking telepono? Naaalala ko ng napakalinaw na bago ako pumasok sa kwarto. Ang telepono ay nasa aking handbag pa. Sunod, ay narinig ko ang tunog ng pagbukas ng zipper ng bag. Ngumiti si Diego. Nang may pangungutya, ang babaeng ito ay mas maingat kaysa sa mga nauna. Nagsalita si David ng napakahina. Huwag mo masyadong hawakan ang mga gamit niya. Bakit? Nagsisimula ka ng maawa sa iyong asawa? Natahimik ang buong kwarto ng 2 segundo. Pagkatapos ay nagsalita si Ginoong Ricardo. Sige na. Bilisan na natin. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa kama. At lalo pang lumapit ang amoy ng sigarilyo. May kamay na humawak sa kwelyo ng aking damit. Halos bumangon ako sa reflex ngunit pilit kong pinanatili ang aking sarili na nakahiga. Bawat segundo ay parang pagpapahirap. Tapos, sa sandaling iyon, sa labas ng sala, ay umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan. Ricardo, may tawag sa telepono mula sa opisina. Natigilan ang 3. Nagmura si Ginoong Ricardo ng mahina. Ang ganda ng timing. Narinig ko ang kanyang mga yabag na palabas. Sa kwarto, ay natira lang sina David at si Diego. Narinig ko si Diego na ngumiti. Nang may pangungutya, ang matandang lalaki ay lalong natatakot. Nagsalita si David ng malamig. Bilisan mo at lumabas ka na. Naiintindihan ko na. Sa sandaling hinila ng kanyang kamay ang kumot sa aking katawan, bigla akong nakarinig ng isang napakahinang tunog ng beep sa labas ng sala. Ito ay signal ng koneksyon ng kamera. Sumiklab sa aking isip. Gumagana ang nakatagong power outlet. Kung mangyayari ang lahat ng tama, ang lahat ng mga larawan sa labas ng sala ay direktang ipinapadala sa cloud storage. Hindi ko alam kung kinukunan ng kamera ang pasilyo. Ngunit kahit papaano, ay nagre-record pa rin ito. Nagpataas iyon ng aking pagka-alerto. Sinikap kong manatiling kalmado at maghintay ng pagkakataon. Sa sandaling yumuko si Diego malapit sa akin. Bigla akong lumuhod at malakas na sinipa ang kanyang tiyan. Aray! Bumagsak siya sa sahig. Agad akong bumangon at tumakbo patungo sa pinto. Natigilan si David ng ilang segundo at pagkatapos ay tumakbo upang hilahin ako pabalik, ligaya. Malakas kong hinila ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan. Ang boses ko ay kakaiba kahit sa akin. Mahina, nanginginig, ngunit puno ng takot. Tumayo si Diego na hawak ang kanyang tiyan. Namumula ang mukha sa galit.
Nagpapanggap lang ang babaeng to. Sumandal ako sa dingding. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit pilit pa rin akong tumingin. Nang diretso sa bawat isa sa kanila. Tumakbo si Ginoong Ricardo mula sa labas. Nang makita akong gising, ay agad na nagbago ang kulay ng kanyang muka, anak. Anak, hindi ka natutulog? Ngumiti ako. Isang tawa na nakakatakot sa akin mismo. Nababigo kayo, hindi ba? Natahimik ang buong kwarto. Nakatayo ang aking biyenan sa labas ng pinto. Putla ang kanyang mukha. Tiningnan niya ako na parang nakakita siya ng estranghero. Ligaya, bumaling ako sa kanya. Nanay, alam mo ang lahat, hindi ba? Nanginig ang kanyang labi, ngunit hindi siya makapagsalita. At si David, ang lalaking minahal ko sa loob ng 6 na taon, ay nakatayo lang noon. Walang paliwanag. Walang pagtanggi. Walang paghingi ng tawad. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot pa sa lahat. Si Ginoong Ricardo, ang unang nakabawi ng kanyang kalmado. Kinuha niya ang upuan at umupo. Ang kanyang boses ay naging malalim. Anak, kalmado kang pakinggan ang sasabihin ni tatay. Tiningnan ko siya. Nagsimulang umagos ang luha, ngunit pilit kong pinigilan ang aking sarili na huwag umiyak. Huwag mo akong tawaging anak. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Ginoong Ricardo. Ang nangyari ngayon, kung lalaki ang issue, ikaw pa rin ang pinakamawawalan. Hindi pa ba ako sapat na nawalan? Hindi mo naiintindihan. Bumuntong hininga siya na parang siya ang may karapatan sa buhay na ito. May mga bagay na hindi maaaring maging ganap na malinis. Gusto ko lang kuhanin ng ilang bahay sa East Town. Pagkatapos ng trabaho ay wala nang manggugulo sa iyo. Naramdaman kong umalingaw-ngaw ang aking isip. Ganun-ganun na lang sa inyo yun? Ang daling sabihin para sa'yo. Ano? Tiningnan ako ni Ginoong Ricardo, nang diretso sa aking mga mata, pirmahan mo ang papel ng pagbebenta ng mga ari-arian. Bibigyan ko kayong mag-asawa ng 20 milyon bilang bahagi ninyo. Pagkatapos nito, kahit saan ninyo gusto manirahan. Kinilabutan ako. 20 milyon? Kaya pala, ang aking karangalan, katawan, at buhay sa kanilang paningin ay may ganoong halaga. Bumaling ako kay David. Sumasang-ayon ka rin? Yumuko siya ng matagal bago nagsalita. Ligaya. Basta pumirma ka. Matatapos na ang lahat. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko na parang hindi ko siya kilala. Paano naman ang ibang babae bago ako? Natahimik si David. Ngumiti ako sa gitna ng aking luha. Alam mo kung ano ang nangyari sa kanila, hindi ba? Alam mo ang lahat. Halos mapasigaw ako. Biglang humagulgol ang aking biyenan. Ligaya. Pakiusap. Huwag mo nang palakihin ang issue. Bumaling ako sa kanya. Nang kinandado nila ang pinto ng kwarto, nagluluto ka sa labas, hindi ba? Mas lumakas ang kanyang pag-iyak. Ngunit hindi na ako nakaramdam ng awa. May mga taong hindi direkta gumagawa ng masama, ngunit ipinipikit nila ang kanilang mga mata at pinapanood. At ang panonood sa kasamaan minsan ay mas nakakatakot pa. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Ginoong Ricardo. Kumunot ang kanyang noo at sinagot ang tawag. Ilang segundo lang at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ano? Walang nagsalita. Biglang tumayo si Ginoong Ricardo. Ang kamera sa sala ay nakakonekta mula sa labas. Nanlamig ako. Nahuli na tayo. Bumaling siya sa akin. Anong itinago mo sa bahay? Hindi ako sumagot. Tumakbo palabas si Ginoong Ricardo. Hindi pa lumipas ang 10 segundo. Bumalik siya na may hawak na power outlet camera sa kanyang kamay. Putlang-putla ang kanyang mukha. Malas ka. Malakas niyang inihagis ang power outlet sa sahig. Tiningnan ako ni David ng puno ng takot. Ano ang kinunan mo? Mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay. Agad na nagulo ang buong kwarto. Nagmura si Diego. Nagpalo ng mesa si Ginoong Ricardo. Nagsiupo ang aking biyenan sa upuan at humagulgol. Ako lang ang nakatayo ng tahimik. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, hindi ko na naramdaman na ako ang biktima. Itinuro ni Ginoong Ricardo ang kanyang daliri sa aking mukha. Nasaan ang data? Hindi ako nagsalita. Akala mo nanalo ka na. Ano? Tiningnan ko siya. Kahit papaano. Ngayon alam kong hindi ako baliw.
Kinagat ni Ginoong Ricardo ang kanyang labi. Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya na ito, hindi ba? Ngumiti ako. Pamilya? Bumaling ako kay David. Mula nang kinandado mo ang pinto ng kwartong iyon, hindi na tayo pamilya. Namutla si David. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang talagang natakot dahil alam niyang lumabas na sa kontrol ang lahat. At sa sandaling iyon, sa labas ng gate, ay umalingaw-ngaw ang tunog ng busina ng kotse. Isang sasakyan. Pagkatapos ay isa pa. Natigilan si Ginoong Ricardo. Natahimik ang buong bahay. Sunod ay ang sunod-sunod na katok sa pinto sa labas. Pulis ito! Buksan ang pinto! Ang katok sa pinto sa labas ay sunod-sunod. Malakas at mabilis na tila umuuga ang buong bahay. Pulis ito! Buksan ang pinto. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Ginoong Ricardo. Ang kalmado ng isang lalaking opisyal sa loob ng maraming taon ay nawala sa isang iglap. Bumaling siya kay David. Matigas ang boses. Sino ang nag-report? Namutla si David. Ako, hindi ko alam. Sa sulok, agad na tumayo si Diego. Paikot-ikot ang kanyang mga mata, na parang naghahanap ng daan palabas. Akma siyang tatakbo patungo sa likod na pinto, nang sumigaw si Ginoong Ricardo. Huwag kang gumalaw. Bago pa man may makakilos, muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa labas. Mas matindi. Mas nakakatakot. Kung hindi niyo bubuksan ang pinto, pipilitin namin. Ang aking biyenan noon ay halos hindi na makahinga sa kakaiyak. Hawak niya ang kanyang dibdib at nakaupo sa upuan. Gulo-gulo ang buhok. At tiningnan ako nang may takot at pagmamakaawa. Ligaya! Sabihin mo sa kanila na ito ay isang pagkakamali. Tumayo ako ng tahimik. Kung 3 buwan na ang nakakaraan, kung umiyak lang siya ng ganoon. Marahil ay lumambot ang aking puso, ngunit noon. Muling lumitaw sa aking isip ang eksena ng pinto ng kwarto, na kinandado mula sa labas. Lumitaw ang tawa ni Diego. Lumitaw ang kamay na humihila sa aking damit. Habang ako ay walang malay. Hindi na ako nakaramdam ng awa. Mabilis na lumabas si Ginoong Ricardo upang buksan ang pinto. Pagkabukas pa lang, agad na pumasok ang 4 na nakauniporme at 2 naka-plain clothes. Ipinakita ng nangunguna ang kanyang ID. Nakakuha kami ng report tungkol sa sapilitang pagkuha, pagpapakalat ng ilegal na larawan, at pinaghihinala ang paggamit ng ilegal na droga. Sinikap ni Ginoong Ricardo na bumalik sa kanyang kalmado. Nagkamali kayo, ito ay usaping pampamilya. Diretsyong tumingin sa kanya ang lalaking naka-plain clothes. Ikaw si Ricardo, hindi ba? Natigilan si Ginoong Ricardo. Sino ako? Alam nyo na siguro. Mabuti, pakiusap makipagtulungan ka. Kumapal ang hangin sa kwarto. Lumapit si David at humarang sa harap ng kanyang tatay. May warrant kayo? Kumuha ang lalaki ng isang folder mula sa kanyang bag. Oo, tiningnan ko ang lahat na parang nanonood ng kwento ng ibang tao. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, na hindi ko pa rin lubos na mapaniwalaan na totoo ito. Isang babaeng pulis ang lumapit sa akin. Ikaw si Ligaya? Opo. Maaari mo ba kaming samahan upang magbigay ng pahayag? Hindi pa ako nakasagot nang humagulgol ang aking biyenan at tumakbo upang hawakan ang aking kamay. Anak, wag mo nang gawin ito. Masisira ang pamilya natin. Tiningnan ko siya. Nang matagal, ang pamilya natin ay nasira. Mula nang kandaduhan niyo ang pinto at ikinulong ako, binitawan niya ang aking kamay na parang napaso. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa buong kwarto. Sa sandaling iyon, isa pang pulis ang bumaba mula sa itaas. Hawak ang isang itim na kahon. Natagpuan na, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Ginoong Ricardo. Binuksan ng lalaki ang kahon mismo sa sala. Sa loob ay isang USB, isang lumang tablet, at mga papeles ng titulo ng lupa. Kitang-kita ang pamumutla ni David. At umatras si Diego. Kinuha ng naka-plain clothes na lalaki ang isang USB at nagtanong. Ano ang password? Hindi sumagot si Ginoong Ricardo. Kaya naming buksan ito.
Natahimik pa rin siya, ngunit ang kanyang mga ugat sa sentido ay lumabas na. Hindi ko alam kung dapat akong makaramdam ng saya o sakit noon. Ang lalaking minsang iginagalang ng buong pamilya, minsang naging tagapangulo sa aking kasal, minsang nagsabing ituturing niya ako bilang kanyang anak. Ngayon ay nakatayo doon na parang estranghero. Tapos, biglang bumaling sa akin si David. Ikaw, hindi ba? Tiningnan ko siya. Oo. Ako ang nag-report sa pulis. Hindi ko na kayang hayaan pang magpatuloy ang lahat. Namula ang kanyang mga mata. Alam mo ba na sa paggawa mo niyan ay sinisira mo ang lahat? Ngumiti ako ng napakahina. At ikaw? Ang ginawa mo sa akin. Hindi ba sinisira mo rin ang aking buhay? Natigilan si David. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw. Inakala ko na kahit papaano, ay pipigilan mo sila. Yumuko siya. Hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Magiliw na nagsalita ang babaeng pulis sa akin. Samahan mo kami, ma'am, ha? Tumango ako nang dumaan ako sa aking biyenan. Bigla niya akong tinawag. Ligaya. Huminto ako. Umiyak siya ng mahina. Nanay, patawad. Naging matigas ang aking lalamunan. Sa wakas ay nasabi niya iyon. Ngunit, huli na. Kung humingi siya ng tawad sa akin bago nangyari ang lahat, marahil ay itinuturing ko pa rin siyang nanay. Ngunit ngayon ay pagod na lang ang natitira. Sinamahan ko ang pulis sa sasakyan. Nang sumara ang pinto ng sasakyan, napagtanto ko na nanginginig ang aking mga paa, na halos hindi ako makatayo. Sa labas, ay madilim na. Nagsimulang sumilip ang mga tao sa kapitbahayan. Nakita ko ang ilang mga mapagtanong na tingin. Mayroon pang kumuha ng larawan gamit ang telepono. Bigla kong naalala ang mga video sa USB. Ang mga babae, bago ako ay tiyak na nakaramdam din ng ganoon. Umalis ang sasakyan ng ilang sandali. Nag-vibrate ang aking telepono. Tawag ito mula kay Nympha. Sinagot ko. Halos sumigaw siya sa kabilang linya. Naku! Ligaya! Nasaan ka? Nakita ko ang mga tao na nagpo-post ng video ng mga pulis na dumating sa bahay ng iyong biyenan. Pumikit ako. Mas mabilis ang lahat kaysa sa inakala ko. Nympha, anong nangyari? Pinatakot mo ako. Natahimik ako ng ilang segundo. Bago nagsalita, maghihiwalay na kami. Natigilan ang kabilang linya. Pagkatapos ay mahina itong nagtanong. Pinagtaksilan ka ba ni David? Tiningnan ko ang labas ng bintana ng sasakyan. Ang mga ilaw ng kalye ay dumaan sa isang malabong dilaw na guhit. Pagkalipas ng mahabang panahon, sumagot ako. Mas nakakatakot pa kaysa doon. Nang gabing iyon, nagbigay ako ng pahayag hanggang bandang 1:00 ng madaling araw. Nang pirmahan ko ang huling dokumento, nalaman ko na ang nagpadala ng anonymous data sa mga investigador ay hindi ako, kundi isang kakaibang account na nagpadala ng lahat ng mga video mula sa kamera. Sa sala mismo, habang nangyayari ang insidente. Natigilan ako dahil naalala ko ng napakalinaw na ang kamera na iyon ay nakakonekta lang sa aking telepono. Kaya sino ang nakapag-access sa sistema bago pa ako? At bakit niya ako tinulungan? Umalis ako sa istasyon ng pulisya bandang 2:00 ng madaling araw. Sa labas ay nagsimulang umulan ng mahina. Ang lungsod sa gabi ay napakatahimik na naririnig nang malinaw ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumadaan sa basang kalsada. Isang babaeng opisyal ang naghatid sa akin sa isang hotel malapit sa investigasyon office upang matiyak ang aking pansamantalang kaligtasan. Sa buong biyahe, halos wala akong sinabi. Napakabilis ng lahat. Sa loob lang ng isang gabi, kinapkapan ang pamilya ng aking biyenan. Pinigil si Ginoong Ricardo para sa investigasyon at ipinatawag si David para sa pahayag. Ang lalaking minsang nakahiga sa tabi ko sa loob ng 3 taon ay naging subject na sa kaso. Umupo ako sa maliit na kwarto ng hotel. Tiningnan ang ilaw ng kalye na sumasalamin sa kisame at blanko ang aking isip hanggang sa mag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang magtiwala sa sino man sa panig ng iyong biyenan. Kahit sa biyenan mo. Sumikip ang aking puso.
Tiningnan ko ang mga salitang iyon, nang matagal, at agad na tumawag muli. Ngunit sa kabilang linya, ay naririnig lang ang tunog ng subscriber na hindi makontak. Agad kong naalala ang tungkol sa camera na na-access mula sa malayo. May taong tahimik na tumutulong sa akin. Ngunit sino ang taong iyon? At bakit alam niya ang lahat? Sa buong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bawat pagkakataon na pumikit ako, ay muling nakikita ko ang eksena ni David na nakatayo na nakaharang sa pinto ng kwarto. Nakikita ang tingin ng aking biyenan. Habang umiiyak siya at nagmamakaawa sa akin na huwag mag-report sa pulis. Ang pinakananakit sa akin ay hindi ang mga estranghero na nananakit sa akin, kundi ang taong minsang tumawag sa akin na asawa ay nagdala sa akin sa kwartong iyon. Kinaumagahan, pagkababa ko pa lang sa lobby ng hotel, ay nakita ko na si Nympha na naghihintay. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumakbo at niyakap ako. Pinatakot mo ako ng husto. Pilit akong ngumiti. May makakain ba? Gutom na gutom ako. Hinila ako ni Nympha sa isang malapit na karinderya, ngunit hindi pa ako nakakakain ng ilang subo ng pansit nang mag-vibrate ng tuloy-tuloy ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at namutla. Ligaya. Malaki ang gulo. Inakala ko na sapat na ang gulo kagabi. Mahigpit kong hinawakan ang mga chopsticks. Binaba ni Nympha ang kanyang boses. Kumalat na ang video ng paghalughog sa bahay ng iyong biyenan. Sa social media, may nag-post pa ng larawan ni Ginoong Ricardo na dinadala ng pulis. Natahimik ako. Alam kong lalabas din ang lahat, ngunit hindi ko inakala na ganito kabilis. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Mula kay nanay. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Nanginginig ang boses ni nanay. Ligaya! Nasaan ka? Nasa labas ako. May mga tao na dumating sa bahay natin mula kaninang umaga. Nagulat ako. Sino? Mga reporter at mga kapitbahay. May nagsasabi pa na inaresto ang iyong tatay. Narinig ko ng malinaw ang boses ni tatay sa likod. Sabihin mo sa bata na umuwi ka agad. Naging matigas ang aking lalamunan. Mula pagkabata, hindi kailanman hinayaan ng aking mga magulang na marinig ko ang masasamang salita. Ngunit ngayon, pagkatapos lang ng isang gabi, alam na ng buong kapitbahayan ang tungkol sa iskandalo ng kanilang anak na babae sa pamilya ng kanyang asawa. Pumikit ako, nanay. Patawad. Humagulgol ang aking nanay sa telepono. Anong ipinagpaumanhin mo? Sila ang nanakit sa iyo. Kinagat ko ang aking labi, hanggang sa dumugo. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, talagang gusto kong umiyak. Pagkatapos, umungol kong ibaba ang telepono. Hinawakan ni Nympha ang aking kamay. Umuwi ka na. Huwag ka nang manatili sa hotel. Umiling ako. Kung umuwi ako ngayon, mas magiging mahirap lang para kina tatay at nanay. Ngunit hindi ka maaaring mag-isa. Hindi pa ako nakasagot nang mag-vibrate muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, ay si David. Tiningnan ko ng matagal ang kanyang pangalan, na lumitaw sa screen. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, bago umalingaw-ngaw ang kanyang boses, na mahina at barado. Nasaan ka? Sa palagay ko ay dapat kang nasa investigasyon office ngayon. Kagagaling ko lang. Ngumiti ako ng may pangungutya. Mabilis kang pinalaya. Ano? Natahimik si David. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatigagal sa akin. Inako na ni tatay ang lahat. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya na siya ang gumawa ng lahat. Sinabi niya na wala kang alam. Naramdaman kong sumikip ang aking dibdib. Matagal akong natahimik bago ako nakapagtanong. At ikaw? Nanginginig ang kanyang boses sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya. Ligaya, hindi ko kailanman gustong saktan ka. Ngumiti ako. Ang tawa ay parang galing sa ibang tao. Kinandado mo ang pinto ng kwarto at ikinulong ako kasama ng ilang lalaki. At sinasabi mo na hindi mo ako gustong saktan? Hindi ko inakala na magiging ganito ang lahat. Sumikip ang lalamunan ni David. Sa simula, gusto lang ni tatay na kunin ang ilang bahay.
Sinabi niya na tatakutin ka lang. At ang video, natahimik ang kabilang linya. Naramdaman kong namamanhid sa sakit ang aking puso. David! Nang makita mo akong nakahiga at walang malay sa kama, nakaramdam ka ba ng awa sa akin? Matagal siyang natahimik bago sumagot. Oo. Kaya patuloy mo akong kinunan ng larawan? Hindi na siya sumagot. Pinunasan ko ang aking luha. Maghihiwalay na tayo. Ligaya. Ayoko nang makita ka. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Na halos mahulog ang telepono. Tiningnan ako ni Nympha na namumula ang mga mata. Mahal mo ba siya? Matagal akong natahimik bago sumagot. Kung hindi ko siya minahal, hindi ako masasaktan ng ganito. Nang hapong iyon, tinawag ako ng investigasyon office upang bumalik at magdagdag ng pahayag. Bago ako umalis, dumaan ako sa isang tindahan ng telepono upang bumili ng bagong SIM card. Pagkalabas ko ng tindahan, may isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada. Ang taong nakaupo sa loob ng sasakyan ay nakasuot ng baseball cap at nakatitig sa akin. Nang bumaling ako, agad na umandar ang sasakyan. Namanhid ang aking ulo. Mayroon pa rin silang taong sumusunod sa akin. At marahil, nagsisimula pa lang ito. Mula nang makita ko ang itim na sasakyan na sumusunod sa akin, ang aking mga nerbiyos ay laging tensyonado. Nagsimula akong magkaroon ng ugali na lumingon. Tuwing dadaan sa bintana, bumababa sa basement, o lumalabas ng investigasyon office. Kapag nakarinig lang ako ng tunog ng preno ng sasakyan na malapit sa akin, kinakabahan ako. May mga takot na hindi nakikita ang dugo ngunit unti-unti nitong pinapagod ang isang tao. Nang hapong iyon, pagkatapos kong magdagdag ng pahayag, tinawag ako ng isang investigador na nagngangalang Carlo upang manatili ng ilang minuto. Humigit kumulang 30 taong gulang siya, kalmado magsalita, at mula simula hanggang matapos ay nanatili siyang propesyonal. Naglagay siya ng isang baso ng tubig sa harap ko at nagsalita, Ma'am Ligaya, kasalukuyan, medyo komplikado ang kaso. Bukod kay Ginoong Ricardo, pinapalawak namin ang investigasyon sa ilang iba pang individual na konektado. Tiningnan ko siya. Si David. Hindi ba? Natahimik si Carlo ng ilang segundo. Hindi pa kami makapagbigay ng conclusion. Ngumiti ako. Nang napakahina. Sa totoo lang, naiintindihan ko na. Tiningnan niya ako. Ang kanyang boses ay naging mas mabagal. May isang bagay na kailangan kong itanong sa iyo. Nang pribado. Dati mo na bang nakita ang sinumang estranghero sa bahay ng iyong biyenan? Naalala ko si Diego. At ang lalaking nagngangalang Rico. Oo. Naaalala mo pa ba ang kanilang mukha? Tumango si Carlo. At kumuha ng ilang larawan na inilagay sa harap ko. Naroon ang larawan ni Diego. Itinuro ko agad ang lalaking ito. Agad na nagbago ang tingin ni Carlo. Sigurado ka ba? Sigurado. Umupo siya ng tahimik ng ilang segundo. At pagkatapos ay kinuha ang mga larawan. Ang lalaking ito ay nagngangalang Marco at may kaso ng pangingikil. Nanlamig ako. Inakala ko pa rin, nagagamitin lang nila ang video para pilitin akong pumirma ng mga papeles. Ngunit ngayon na narinig ko ang tungkol sa kaso, naintindihan ko na kung gaano ako kalapit sa panganib. Bago ako umalis, sinabi pa ni Carlo, sa panahong ito, subukan mong huwag maglakad mag-isa. Tiningnan ko siya. May iba pa ba silang kayang gawin? Hindi siya direktang sumagot. Ngunit ang katahimikan na iyon ang nagpabahala sa akin. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay ng aking mga magulang. Pagkapasok ko pa lang sa pinto, agad akong niyakap ni nanay at humagulgol. Sa loob lang ng ilang araw, kapansin-pansin ang kanyang pamumayat. Si tatay naman ay tahimik na nakaupo sa sala at patuloy na naninigarilyo. Siya ay dati ng tahimik. Ngunit ng gabing iyon, pagkakita pa lang niya sa akin, ay agad siyang nagtanong, sinaktan ka ba niya? Umiling ako. Hindi. Yumuko si tatay ng matagal at nagsalita, nang magpumilit kang pakasalan siya, naramdaman ko na hindi maganda ang pamilya na iyon. Umupo ako sa tabi niya.
May alam ka ba, tatay? Bumuntong hininga siya. Noon, nakilala ko si Ginoong Ricardo ng ilang beses. Ang lalaking ito ay masyadong tuso. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng isang taong may damdamin. Kinagat ko ang aking labi. Sa totoo lang, maraming palatandaan. Ayoko lang tingnan, ng direkta. Sa loob ng 3 taon. Hindi kailanman ibinigay ni David sa akin ang kanyang sahod. Ang lahat ng ari-arian sa panig ng aking biyenan ay lubos na hiwalay sa akin. Magalang si Ginoong Ricardo, ngunit laging may distansya na parang nagmamasid kaysa nagmamahal. Ako lang ang tanga. Naakala ay iyon ay isang tradisyonal na pamilya. Nang gabing iyon, natulog ako sa aking lumang kwarto. Ngunit bandang hating gabi, ay narinig ko ang pag-iyak ni nanay sa balkonahe. Lumabas ako at nakita ko na si tatay ay nakaupo sa tabi niya. Hinawakan ni nanay ang aking kamay. Namumula ang kanyang mga mata. Dapat ba tayong lumipat ng bahay, anak? Bakit po, nanay? Natatakot ka ba? Niyakap ko siya. Huwag kang mag-alala, nanay. Iniimbestigahan na ng pulis. Ngunit sa pagkasabi ko niyan, hindi rin ako nakaramdam ng kapayapaan. Bandang 1:00 ng madaling araw. Bigla akong nakatanggap ng kakaibang email. Walang subject, mayroon lang nakalakip na video. Mabilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ko ang video, bahagyang nanginginig ang imahe, na parang palihim na kinunan gamit ang telepono. Sa video, ay ang pasilyo ng bahay ng aking biyenan. Nakatayo si David, at nakikipag-usap kay Diego. Malinaw kong narinig ang boses ng aking asawa. Pagkatapos ng nangyari, umalis ka na dito. Ngumiti si Diego nang may pangungutya. Natakot ka na ba? Seryoso ako. Huli na. Mahigpit na hinawakan ni David ang kanyang kamay. Hindi ko inakala na ganoon kalayo ang mararating ng matandang lalaki. Ano ang iniisip mo? Nang tanggapin mo ang pera. Natigilan ako. Pera? Nagpatuloy ang video. Kumuha si Diego ng sigarilyo, sinindihan, at nagsalita. Bawat bahay ay nabigyan ka ng 4 milyon. Ngayon, ay nagpapanggap ka na mabait? Putlang-putla ang aking mukha. Akala ko si David ay mahina lang. Kaya pala may parte rin siya sa lahat. Sa sandaling iyon, sa dulo ng video ay umalingaw-ngaw ang isang pahayag na nagpalamig sa akin, at si Ligaya. Hindi siya ang una. Huminto ang video. Umupo ako ng matagal na hindi gumagalaw. Blanko ang aking isip. Hindi na makaiyak. May mga sakit na lumampas sa limitasyon, kaya hindi na agad makakapag-react ang isang tao. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa mismong email address na iyon. Gusto mo bang malaman ang katotohanan tungkol kay David? Agad akong sumagot. Sino ka? Walang sagot. Tinawagan ko muli ang email address ngunit walang silbi. Umupo ako hanggang umaga. Bigla kong napagtanto ang isang bagay. Alam ng taong ito ang lahat tungkol sa pamilya ng aking biyenan. Mayroon pa siyang panloob na video. Ibig sabihin ay may nagtataksil sa kanila, sa loob ng grupo. Kinaumagahan, dinala ko ang video kay Carlo. Pagkatapos panoorin, matagal siyang natahimik. Kanino mo ipinadala ang file na ito? Hindi pa. Tumango siya. Panatilihin muna nating lihim. Tiningnan ko siya. Aarestuhin ba si David? Dahan-dahang huminga si Carlo. Sa kasalukuyan, si Ginoong Ricardo ang umaako sa lahat ng responsibilidad. Ngunit sapat na ang video na ito upang patunayan na alam na ng iyong asawa ang tungkol sa nangyari dati. Mahigpit kong hinawakan ang aking 2 kamay. Sinasabi niya na hindi ako ang una. Anong ibig sabihin yan? Malungkot na tumingin si Carlo. Nakahanap kami ng 3 pang biktima. Natigilan ako. 3 pa? Bukod sa mga nakita na sa case file. Ibig sabihin, sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na babae ang dinala sa kwartong iyon. Nang umalis ako sa investigasyon office, nagsimulang umulan ng malakas. Matagal akong nakatayo sa ilalim ng bubong at hindi makalakad. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang kinakaharap ko ay hindi na isang sira na pamilya.
kundi isang malalim na hukay na umiiral sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, umungol kong malaman na may marami pang biktima. Nagsimula akong hindi makatulog ng totoo. Hindi na ito ang uri ng pagpupuyat dahil sa pag-aalala, kundi bawat pagkakataon na pumikit ako ay napapanaginipan ko ang kwarto sa bahay ng aking biyenan. Sa panaginip, laging naririnig ko ang tunog ng pag-lock ng pinto sa likod ko, pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag ng lalaki na papalapit. May pagkakataong nagising ako ng 4:00 ng madaling araw. Basang-basa ang aking buong katawan sa pawis, at nanginginig ang aking kamay, na halos hindi makahawak ng baso ng tubig. Naawa ang aking nanay nang makita ako. Nagluto siya ng lahat ng uri ng sabaw. Pinilit niya akong uminom ng pampatulog, ngunit halos walang epekto. Ang pinakapayat sa amin ay si tatay. Siya ay dati nang mainitin ng ulo, ngunit mahal niya ang kanyang anak na babae. Mula nang lumabas ang issue, halos hindi na siya umaalis ng bahay. Kapag may kapitbahay na nagtatanong, sumasagot lang siya ng mabilis at isinasara ang pinto. May pagkakataong narinig ko siyang nagsasalita kay nanay sa kusina. Kung hindi malakas ang bata, sigurado akong matagal na siyang bumagsak. Pagkatapos kong marinig ang pahayag na iyon, kinailangan kong magtago sa banyo at umiyak ng mag-isa ng halos 10 minuto. Akala ko malakas ako, ngunit ang mga taong nakakaranas lang ang nakakaintindi. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit malalim itong sumisira sa pagpapahalaga sa sarili ng isang babae. 3 araw pagkatapos, inihayag ng Investigasyon Office ang desisyon na magsampa ng kaso laban kay Ginoong Ricardo at 2 pang individual sa kaso ng sapilitang paglilipat ng lupa. Kumalat ang balita sa lahat ng lokal na pahayagan. Ang pangalang Ricardo, na dating lumitaw sa mga kumperensya ng konstruksyon, ay ngayon ay nakalatag sa internet, kasama ang mga salitang iniimbestigahan. Si David lang ang hindi pa rin inaresto. Pinagbawalan siyang umalis sa kanyang tirahan, at kinailangan niyang makipagtulungan sa investigasyon. Hindi na ako nagtanong pa, dahil sa totoo lang. Mula nang sandaling nalaman kong tumanggap siya ng pera mula sa bagay na iyon, ayoko nang marinig ang anumang paliwanag. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa kwarto nang makatanggap ako ng kakaibang email. Pareho pa rin ang lumang address, 1 linya lang. Ngayong gabi 8 p.m. sa cafe sa tabing ilog sa Kalye Mabini. Pumunta ka ng mag-isa. Kung gusto mong malaman kung sino ang nagpadala ng video. Paulit-ulit kong binasa ng ilang beses. Agad na lumitaw sa aking isip ang lahat ng posibleng bitag, pagbabanta, o maaari ring ang taong tumutulong sa akin. Ikinuwento ko ito kay Carlo. Pagkatapos niyang marinig, matagal siyang kumunot ang noo. Hindi ka dapat pumunta. Ngunit kailangan kong malaman kung sino ang taong iyon. Magpapadala kami ng mga tao upang bantayan ka mula sa malayo. Tumango ako. 8:00 ng gabi, dumating ako sa cafe, sa tabing ilog. Madilim ang panahon noon, malamig ang hangin. Medyo tahimik ang cafe. Mayroon lang ilang mesa na may mga customer. Pumili ako ng upuan, malapit sa bintana, at umupo upang maghintay. Eksaktong 8:10, may humila ng upuan at umupo sa harap ko. Ang aking biyenan. Natigilan ako. Nakasuot siya ng manipis na kulay abo na sweater. Nakababa ang buhok at napakapayat ng kanyang mukha. Ilang araw lang na hindi nagkita. Ngunit parang tumanda siya ng 10 taon. Matagal ko siyang tiningnan bago nagsalita. Ikaw. Yumuko siya. Ako ang nagpadala ng video. Mahigpit kong hinawakan ang baso ng tubig. Ang lahat ng pagdududa at pag-iingat sa akin ay agad na nagulo. Kailan mo sila sinundan? Matagal siyang natahimik bago sumagot mula ng unang beses kang mawalan ng malay. Natigilan ako. Alam mo? Bumagsak ang luha niya sa kanyang likod ng kamay. Sa simula hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila. Napansin ko lang na si Ricardo at David ay lalong nagiging kakaiba. Pagkatapos, hindi sinasadya kong nakita ang video sa computer niya. Naging barado ang kanyang boses. Nagulat ako ng gabi na nasusuka ako. Tiningnan ko ang babae sa harap ko. At gulo ang aking isip. Alam mo na. Ngunit,
hinayaan mo pa ring magpatuloy ang lahat. Humagulgol siya. Natatakot ako. At ikaw, hindi ka ba natatakot? Pagkatapos kong magtanong, ay agad kong naramdaman na nanunubig ang aking mga mata. Umalingaw-ngaw ang aking biyenan. Akala mo hindi ako nasasaktan. Asawa ko iyon. Anak ko iyon. Pinahirapan ko ang aking sarili sa loob ng maraming buwan. Bumaling ako at tumingin sa ilog. Tahimik na dumadaloy ang madilim na tubig sa ilalim ng ilaw. Alam mo ba kung gaano ako kawalang pag-asa? Nang kinandado ako sa kwarto, umiyak siya nang manginig ang kanyang katawan. Patawad. Iyon ang pangalawang paghingi ng tawad na sinabi niya sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay lubhang naiiba. Hindi na ito pagmamakaawa para protektahan ang pamilya, kundi isang ina na talagang bumagsak. Pagkalipas ng ilang sandali, kumuha siya ng isang USB mula sa kanyang handbag at inilagay sa mesa. Ang lahat ng video na palihim kong nakopya ay narito. Tiningnan ko ang USB at nanlamig ang aking puso. Ilang biktima pa, pumikit siya. Hindi ko alam ang lahat, ngunit tiyak na mas marami kaysa sa nahanap ng pulis. Naging barado ang aking lalamunan. Patuloy niyang sinabi ng nanginginig. Matagal nang ginagawa ni Ricardo ang bagay na ito. Sa simula, ay para lang pilitin ang pagbebenta ng lupa. Pagkatapos ay naging ugali na at wala nang huminto. Naramdaman kong nahihilo ang aking isip. Paano magiging ganoon? Ang isang tao, sa sandaling iyon, biglang hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Ligaya, pakiusap. May isang bagay akong ipinakiusap sa iyo. Tiningnan ko siya. Kung sakaling maaresto si David, huwag mo na siyang makita. Natigilan ako. Humagulgol siya. Nagmali siya. Ngunit alam kong mahal ka niya. Ngumiti ako ng napakahina. Ang isang taong nagmamahal sa iyo ay hindi ka ikakandado sa kwarto kasama ng ibang tao. Ang nanay niya ay masakit na yumuko ang kanyang mukha. Matagal ko siyang tiningnan at nagtanong, hindi ba't sinubukan ni David na huminto? Natahimik ang aking biyena ng ilang segundo, at pagkatapos ay mahina siyang tumango. Oo, may pagkakataong nag-away sila ng kanyang tatay buong gabi dahil sa iyo. Sumikip ang aking puso ngunit sa huli, ay pinili pa rin niya ang panig ng kanyang tatay. Hindi na siya makasagot. Nang umalis ako, tinawag ako ng aking biyenan. Ligaya, wag mo siyang patawarin. Tumayo ako ng matigas sa gitna ng malamig na hangin. At narinig ko siyang nagpatuloy sa pag-iyak. Dahil kahit ako ay hindi ko kayang patawarin ang aking sarili. Pagkatapos ng pagkikita namin ng aking biyenan, sa cafe sa tabing ilog, umupo ako sa sasakyan ng halos kalahating oras. Nang hindi ini-start ang makina, sa labas ay umuulan ng mahina. Bawat patak ng tubig ay namumuo sa salamin ng windshield at dahan-dahang dumudulas. Tiningnan ko ang daloy ng trapiko sa labas at blanko ang aking isip. May mga bagay na kapag hindi mo alam ay nakakatakot lang. Ngunit kapag nalaman mo na ang lahat ay masakit. Dati ay kinamumuhian ko ang aking biyenan dahil inakala kong kasabwat siya. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon, ay naintindihan ko na siya rin ay isang matandang babae lang na nakulong sa pagitan ng kanyang asawa at anak. Nakakalungkot lang na ang kanyang katahimikan ay nakasira ng maraming tao. Nagmaneho ako pauwi sa bahay ng aking mga magulang, bandang 11:00 ng gabi. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, ay nakita ko na si tatay na naghihintay sa sala. Sa mesa ay naroon pa rin ang malamig na tsaa. Tiningnan niya ako. Sino ang nakita mo? Nag-aalangan ako ng ilang segundo. At sumagot ng totoo. Ang biyenan ko. Kumunot ang noo ni tatay. Bakit ka pa rin niya hinahanap? Kinuha ko ang USB at inilagay sa mesa. Nagbigay siya ng karagdagang ebidensya. Matagal tiningnan ni tatay ang USB at bumuntong hininga. Anak, sana matapos na ang bagay na ito. Umupo ako sa tabi niya. Gusto ko rin. Ngunit pareho naming naintindihan na malayo na ang narating ng isyu. Kinaumagahan, dinala ko ang USB sa investigation office. Pagkatapos panoorin ni Carlo, agad siyang tumawag ng 2 pang tao sa kwarto at kapansin-pansin ang pagtaas ng tensyon.
Sa mga video na ibinigay ng aking biyenan, mayroong isang clip na malinaw na nagpapakita kina Diego. At isa pang lalaki na sa pilitang pinipirma ang isang babae ng titulo ng lupa. Umiyak ang babae na halos mawalan ng malay. Ilang segundo lang akong tumingin at kinailangan kong humarap. Pinatay ni Carlo ang screen at nagsalita ng mahina. Sapat na para arestuhin ang iba. Tinanong ko, paano naman si David? Tiningnan niya ako ng ilang sandali. Lumitaw ang iyong asawa sa 3 video. Sumikip ang aking puso. Kahit nahanda na ako sa simula, masakit pa ring marinig mismo mula sa iba ang kumpirmasyon. Binaba ni Carlo ang kanyang boses. Maaaring sa simula ay hindi siya direktang kasama. Ngunit sa huli ay tiyak na alam niya ang lahat. Ngumiti ako. Nang may pangungutya, tumanggap pa siya ng pera. Natigilan si Carlo. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa video, kung saan sinabi ni Diego na bawat bahay ay nabigyan si David ng E3 milyon. Pagkatapos niyang marinig, matagal siyang natahimik. Marahil ito ang dahilan kung bakit inako ni Ricardo ang lahat ng responsibilidad. Tiningnan ko siya. Gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Tumango siya. Kapag napatunayan na si David ay sa pilitang napilitan lang o hindi direktang kasama, magiging iba ang antas ng paghawak sa kaso. Yumuko ako at tiningnan ang aking 2 kamay. 3 taon kaming mag-asawa. May pagkakataong inakala kong magkakaroon kami ng anak sa lalaking iyon, maninirahan sa bahay na iyon habang buhay. Ngayon, ang lahat ay parang isang maruming panaginip. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng imbitasyon para sa karagdagang pagsasampa ng kaso sa katapusan ng linggo. Ang makakasama sa pagsasampa ng kaso ay si Diego. Paglitaw pa lang ng mensahe, kinilabutan na ako. Nang gabing iyon, lumipat si Nympha upang matulog kasama ako. Nagdala siya ng 2 lata ng beer at hinila ako sa balkonahe. Uminom ka muna. Umiling ako. Natatakot akong mawalan ng ulirat. Matagal akong tiningnan ni Nympha at nagsalita. Nagbago ka talaga ng husto. Ngumiti ako. Sino ang hindi magbabago pagkatapos ng ganitong karanasan? Matagal siyang natahimik bago nagtanong. Kung luluhod si David at humingi ng tawad, patatawarin mo ba siya? Tiningnan ko ang dilim sa labas. Matagal. Bago sumagot, may mga bagay na hindi pwedeng bumalik sa dati. Hindi na nagtanong pa si Nympha. Bandang hating gabi, nang maghahanda na kaming matulog, nang mag-vibrate ang aking telepono. Video call ito mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko pa lang, agad na lumitaw sa screen ang mukha ni David. Natigilan ako. Nakaupo siya sa sasakyan. Kapansin-pansin ang kanyang pamumayat. May balbas na tumubo na parang hindi siya natulog ng ilang araw. Nagpalit ka na ng numero. Malamig ang boses ko. Bakit ka tumawag? Matagal akong tiningnan ni David. Maaari ba kitang makita ng isang beses? Hindi. Ligaya. Ayoko nang makita ka. Ang kanyang boses ay mahina at barado. Alam kong galit ka sa akin ngayon. Hindi na ako galit. Natigilan si David. Direkta akong tumingin sa screen. Ang galit ay nangangailangan pa rin ng damdamin. Ngunit ngayon, ay pagod na lang ang nararamdaman ko. Namula ang kanyang mga mata. Nagmali ako, ngumiti ako ng napakahina. Alam mo ba ang nakakatawa? Natahimik siya. Kahit ngayon, akala mo nagmali ka lang. Tiningnan ko ang pamilyar na mukha na iyon, at kakaiba ang aking nararamdaman. David, hindi ka lang nagmali. Nagbago ka na. Yumuko siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Matagal bago nagsalita. Sinubukan ko talagang huminto. Alam ko, nakanganga siyang nag-angat ng tingin. Ikinuwento na sa akin ng nanay mo. Pumikit si David. Ngunit sinabi ng tatay ko na kapag natapos ang issue sa East Town, matatapos na ang lahat, nangako siyang hindi ka naguguluhin. Naramdaman kong nakakatawa at nakakatakot. Ang isang lalaki na ginagawang kapalit ang kanyang asawa. At akala pa rin niya ay pinoprotektahan niya. Sumikip ang lalamunan ni David. Hindi kita ginalaw kahit isang beses.
Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Ngunit nanood ka. Ang pahayag na iyon ay nagpatigas sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ang direktang gumagawa ng masama ay nakakatakot. Ngunit ang nakatayo sa tabi at nanonood sa paggawa ng masama ay mas nakakatakot pa. Namumula ang mga mata ni David. Alam kong hindi ako karapat-dapat na patawarin. Oo. Ngunit mahal talaga kita. Humagulgol ako noon, hindi dahil lumambot ang aking puso, kundi dahil sa wakas, ay naintindihan ko na mayroong mga taong, kahit tunay na nagmamahal, mas malaki pa ang kanilang kahinaan, kaysa sa pagmamahal, at iyon ang pumatay sa lahat. Ibinaba ko ang telepono at umupo, nakahawak sa aking mukha at matagal na umiyak sa dilim. Sa balkonahe, hindi pumasok si Nympha. Hinayaan niya akong umiyak ng halos 1 oras, hanggang sa umilaw muli ang aking telepono, isang mensahe mula kay Carlo. Si Diego ay tumakas. Pagkatapos kong basahin, nanlamig ang aking buong katawan. Dahil alam kong kung tumakas siya ngayon, ang pinaka nakakatakot na tao ay maaaring ako. Ang mensahe na tumakas si Diego ay nagpuyat sa akin buong gabi. Umupo ako sa kama, nakahawak sa aking tuhod, nakatitig sa malamig na ilaw ng screen ng telepono sa dilim. Nakatulog si Nympha sa sofa sa labas ng sala. Ngunit sa totoo lang, alam kong hindi rin siya nakatulog. Paminsan-minsan, ay naririnig ko ang kanyang mahinang paggalaw. Bandang 3:00 ng madaling araw, binuksan niya ang pinto at pumasok sa kwarto. Hindi ka pa rin tulog? Umiling ako. Nympha, umupo ka, natahimik siya. Pareho kaming naintindihan na ang bagay na ito ay hindi na simpleng paghihiwalay o usaping pampamilya. Napakaraming taong konektado, napakaraming pera, napakaraming sekreto. Ang isang tulad ni Diego, kung tuluyang maipit, ay kayang gawin ang lahat. Kinaumagahan, ipinadala ni Carlo ang mga tao upang sunduin ako sa bahay at dalhin ako sa investigasyon office. Mula nang bumaba ako ng sasakyan, naramdaman ko na ang kakaibang tensyon kaysa sa dati. Sa labas ng pasilyo ay may marami pang naka-plain clothes. Tuloy-tuloy ang pagring ng telepono. Mabilis ang paglalakad ng lahat. Dinala ako ni Carlo sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ma'am Ligaya, mula ngayon ay bawasan mo ang iyong paglalakad ng mag-isa. Tiningnan ko siya. Nahanap na ba nila si Diego? Umiling siya. Hindi pa, ngunit may mga palatandaan na narito pa rin siya sa lungsod. Naramdaman kong tuyo ang aking lalamunan. Gusto niya ba akong paghigantihan? Natahimik si Carlo ng ilang segundo at nagsalita ng totoo. Mataas ang posibilidad. Yumuko ako at tiningnan ang aking 2 kamay na mahigpit na nakakapit at putlang-putla. Nagpatuloy siya. Kagabi, may nakakita sa kanya na lumitaw malapit sa bahay ng iyong mga magulang. Nagulat ako. Ano? Nagpadala na kami ng mga tao upang bantayan ang lugar na iyon. Sumikip ang aking dibdib. Ang aking mga magulang ay walang kinalaman sa bagay na ito. Ngunit ngayon, pati sila ay nadamay sa panganib dahil sa akin. Matagal akong natahimik bago nagtanong. Alam na ba ni David na tumakas si Diego? Tiningnan ako ni Carlo. Ano ang sinabi niya? Hindi marami. Ngunit mula nang marinig niya ang balita na nawala si Diego, naging hindi maganda ang kanyang kalagayan. Ngumiti ako ng may pangungutya. Nagsisimula na siyang matakot. Ngunit pagkatapos kong sabihin iyon, naramdaman kong sumasakit ang aking puso. Kung sa simula pa lang ay natakot si David, kung natuto siyang huminto, marahil ay iba ang lahat. Nang tanghali, nakaupo ako sa waiting area nang makatanggap ako ng tawag mula sa numero ng aking biyenan. Matagal akong nag-atubili bago sinagot. Nanginginig ang kanyang boses. Ligaya, wala ka bang ginagawa? Anong nangyari, nanay? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Natigilan ako. Ano? Nainom siya at naaksidente sa sasakyan. Mabilis ang tibok ng aking puso. Malubha ba? Hindi mapanganib sa buhay. Ngunit sinabi ng doktor na malakas ang kanyang pagkakabangga. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Bakit mo ako tinawagan, nanay?
Humagulgol siya. Paulit-ulit kanyang tinatawag. Pumikit ako. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa aking puso. Hindi na ito pagmamahal. Ngunit hindi pa rin ganap na walang pakiramdam. 3 taon ng pagsasama ay hindi maaaring mawala sa loob lang ng ilang araw. Ngunit sa sandaling ako ay tahimik pa rin. Biglang may idinagdag ang aking biyenan na nagpalamig sa akin. Bago nangyari ang aksidente, may tumawag sa kanya. Nagbukas ako ng mata. Sino? Hindi niya sinabi. Ngunit pagkatapos ng tawag na iyon, parang nababaliw siya. Agad kong naalala si Diego. Nagbago rin ang kulay ng mukha ni Carlo pagkatapos niyang marinig. Maaaring sinusubukan ni Diego na makipag-ugnayan sa mga konektadong tao. Tiningnan ko siya. Ano ang gusto niyang gawin? Alinman sa panginyikil o pagkaladkad ng iba sa gulo. Nang hapong iyon, kasama ko si Carlo na nagpunta sa ospital upang kumuha ng karagdagang pahayag mula kay David. Pagkapasok ko pa lang sa kwarto ng ospital, mabilis pa rin ang tibok ng aking puso, kahit nahanda na ako. Nakahiga si David sa kama. Puti ang benda sa kanyang ulo. Ilang araw lang na hindi nagkita. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang pamumayat. Malalim ang kanyang mga mata. At putlang-putla ang kanyang labi. Nang makita niya akong pumasok, nanginginig ang kanyang mga mata. Ligaya! Tumayo ako ng tahimik sa pinto. Direktang nagtanong si Carlo. Sino ang tumawag sa iyo bago ang aksidente? Natahimik si David. Ginoong David. Napakahalaga ng bagay na ito. Pumikit siya ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot. Si Diego ang tumawag. Mahigpit kong hinawakan ang aking kamay. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na nasira na ang lahat. Sinabi niya na kung hindi ko siya tutulungan tumakas, isisiwalat niya ang lahat. Nakatitig si Carlo. Isisiwalat ang ano. Nagbukas ng mata si David at tumingin sa akin. Ang tingin na iyon ang nagpalamig sa akin. Sinabi niya, hindi lang ang video ni Ligaya ang tanging bagay. Natahimik ang buong kwarto. Malinaw kong narinig ang tibok ng aking puso. Naging barado ang boses ni David. May hawak si Diego ng isang hiwalay na hard drive. Sa loob ay may mga video ng napakaraming babae. Naramdaman kong umalingaw-ngaw ang aking isip. Gaano karami? Yumuko siya. Hindi ko alam. Kinailangan kong kumapit sa sandalan ng upuan upang makatayo ng matatag. Kaya pala, hindi pa pala lahat ang nakuha ng pulis. Si Diego ang taong may hawak ng pinakamalaking sekreto. Nagpatuloy si Carlo sa pagtatanong. Nasaan siya ngayon? Hindi ko talaga alam. Tinulungan mo ba siyang tumakas? Tumawa si David ng masakit. Kung tinulungan ko pa siya, hindi ko na sana sinaksak ang sarili ko sa kotse. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. At nagulo ang aking isip hanggang sa maubusan ako ng hininga. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, nakita ko si David na talagang bumagsak, hindi na ang magalang at kalmadong asawa noon. At hindi na rin ang taong tahimik na nanonood sa aking kapahamakan, kundi isang lalaki na sinira ng sarili niyang kahinaan. Nang maghahanda na akong umalis ng kwarto ng ospital, bigla akong tinawag ni David, Ligaya! Huminto ako, nanginginig ang kanyang boses. Kung makita mo si Diego bago ang pulis, kailangan mong tumakas kaagad. Bumaling ako at tiningnan siya. Bakit? Namutla ang mukha ni David. Mahigpit niyang hinawakan ang kama. At ang sumunod na sinabi niya ay nagpalamig sa aking buong katawan. Dahil sinabi niya noon, kung mawala ang lahat, isasama niya ang isang tao sa libingan. Pagkatapos ng sinabi ni David sa ospital, para akong hinila pababa sa isang hukay ng malamig na tubig. Isasama ko ang isang tao sa libingan. Sa pag-imagine pa lang sa tingin ni Diego, ng gabing iyon sa bahay ng aking biyenan, naramdaman ko na ang pamamanhid sa aking likod. Sa daan mula sa ospital, hindi sinindihan ni Carlo ang sirena ng sasakyan tulad ng dati. Napakabagal niyang nagmaneho at mabigat ang kanyang mukha. Sa labas ay madilim. Ang bawat hilera ng mga puno sa tabing kalsada ay hinahangin ng malakas. Umupo ako sa likod na upuan.
Mahigpit na hawak ang aking handbag. Sa palagay mo ay hahanapin niya talaga ako? Tumingin si Carlo sa rearview mirror. Mataas ang posibilidad. Bakit ako? Dahil sa kasalukuyan, ikaw ang taong nagpaunawa sa kaso ng pinakamabilis. Ngumiti ako nang may pangungutya. Hindi niya ba iniisip na sarili niya ang may kasalanan? Natahimik si Carlo ng ilang segundo. Ang mga taong tulad ni Diego ay walang konsepto ng pag-amin ng pagkakamali. Ang pahayag na iyon ang nagpaalala sa akin kay Ginoong Ricardo. Naalala ko ang kalmado ng kanyang mukha nang sabihin niya, basta pumirma ako ng papel ng pagbebenta ng bahay. Matatapos na ang lahat, may mga taong nabuhay ng matagal sa kapangyarihan at pera na nakalimutan na nila na nasasaktan din ng iba. Nang papalapit na ang sasakyan sa bahay ng aking mga magulang, biglang bumagal si Carlo. Sa harap ng gate ay may isang buke ng bulaklak na nakalagay sa lupa. Kumunot ang noo ko. Sino ang nagpadala niyan? Agad na bumaba si Carlo mula sa sasakyan. Nagsuot siya ng guwantes bago yumuko upang suriin. Ang buke ay puting chrysanthemums. Sa gitna ay may isang maliit na sobre. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ni Carlo ang sobre. Sa loob ay mayroon lang isang larawan ko. Larawan ko na kinunan mula sa likod. Habang lumalabas ako ng investigasyon office, kaninang umaga, sa likod ng larawan, ay may isang sulat kamay na nakasulat. Huwag mong isipin na ikaw ang nanalo. Nanlamig ako. Ang aking nanay noon ay kakalabas lang, nang makita ang kulay ng aming mukha na mutla siya. Anong nangyari? Agad na itinago ni Carlo ang larawan. Wala po, nanay. Ngunit hindi bata ang nanay ko. Agad niya akong hinila papasok ng bahay, nanginginig ang kanyang kamay. Nang gabing iyon, naglagay ang pulis ng mga tao upang magbantay malapit sa bahay. Pinagbilin din ni Carlo sa aking mga magulang na huwag magbubukas ng pinto para sa mga estranghero. Ang hangin sa loob ng bahay ay tensyonado hanggang sa maubusan ng hininga. Bandang 10:00 ng gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa numero ng aking biyenan. Nanginginig ang kanyang boses. Ligaya. Nawala si David. Sumikip ang aking puso. Nawala? Anong ibig mong sabihin? Umalis siya ng ospital. Tumayo ako. Kailan? Mahigit 1 oras na ang nakakaraan. Agad kong tiningnan si Carlo, na nakaupo sa labas ng sala. Pagkakita pa lang sa mukha ko, alam na niya na may nangyari. Pagkatapos niyang marinig, tumayo siya. Hindi kayang panatilihin ng ospital ang mga pasyente. Humagulgol ang aking biyenan sa telepono. Sinabi niya na pupunta siya sa banyo at pagkatapos ay nawala. Ibinaba ko ang telepono na nanlamig ang aking kamay. Isang Diego ang tumakas. Isang David ang nawala sa gitna ng kanyang pagbagsak. Nagsisimulang maging mas mapanganib ang lahat. Bandang hating gabi, nagring muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, ay isang mensahe mula sa numero ni David. Huwag mong sabihin kanino man kung nasaan ako. Agad akong tumawag muli. Agad na sinagot ng kabilang linya ngunit walang sinabi. Nasaan ka? Malalim na huminga si David. Ligaya, pakinggan mo ako. Nababaliw ka ba? Iniimbestigahan ka pa. Bakit ka umalis? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. At nagsalita. Nakipagkita sa akin si Diego. Namanhid ang aking ulo. Nakipagkita ka sa kanya? Kailangan kong makipagkita. Nababaliw ka na talaga. Halos mapasigaw ako. Ngumiti si David ng mahina. Kung hindi ko siya makikita, hahanapin ka niya. Natigilan ako. Sa labas ng sala, nakatitig sa akin si Carlo. Agad akong nag-speakerphone. Napakapagod ng boses ni David. Direktang nagtanong si Carlo. Nasaan ka? Natigilan si David. Carlo, sagutin mo ako. Pagkalipas ng matagal na panahon, mahina lang nagsalita si David. Sa lumang bodega. Sa Eastport, agad na tumayo si Carlo at tinawagan ang kanyang mga kasamahan. At ako ay mahigpit na humawak sa telepono. Huwag kang mag-isa. Malungkot na ngumiti si David. Napakalaki ng utang ko sa iyo, David.
pinutol niya ang aking sinasabi. Kung hindi ko kinandado ang pinto noong araw na iyon, pumikit ako. Ang kanyang boses ay naging barado. Marahil ay iba ang buhay ko. Hindi pa ako nakapagsalita nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang magaspang na boses ng lalaki ang lumitaw. Sino ang tinawagan mo? Si Diego iyon. Sunod ay ang malakas na pagkakabangga. Narinig ko si David na sumisigaw. Takbo ka na! Nawalan ng signal ang telepono. Natigilan ako sa gitna ng sala. Sumigaw si Carlo sa kanyang walkie-talkie at tumakbo palabas ng pinto kaagad. Tumakbo din ako ngunit hinarang niya ako. Dito ka lang. Kailangan kong umalis. Masyadong mapanganib. Tiningnan ko siya. Kung mamatay si David ngayon, hindi ako makakatulog ng mahimbing sa buong buhay ko. Natahimik si Carlo ng 2 segundo at pagkatapos ay kinagat ang kanyang labi, magsuot ka ng jacket. Ang sasakyan ay umalis sa gitna ng makapal na ulan. Tiningnan ko ang mga hilera ng container sa labas ng daungan, na dahan-dahang lumitaw sa dilim, at mabilis ang tibok ng aking puso na parang sasabog. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng lumang bodega, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng baril mula sa loob. Isang putok, pagkatapos ay isa pa. Naramdaman kong tumigas ang aking buong katawan. Agad na kumuha ng baril si Carlo, at ang iba pa at sumugod papasok, habang ako ay nakatayo, nang natigilan sa malamig na ulan. Nakatingin sa pinto ng bodega na nanginginig sa dilim. At sa sandaling iyon, narinig ko si David na sumisigaw ng aking pangalan mula sa loob. Ang sigaw ni David sa aking pangalan sa madilim na bodega ay parang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ligaya! Huwag kang pumasok! Agad pagkatapos ay isang malakas na pagkakabangga at isa pang putok ng baril. Diyos ko, nakatayo ako ng matigas sa ulan. Lumalapat ang malamig na tubig sa aking mukha ngunit umiinit ang aking buong katawan sa takot. Si Carlo at ang iba pang pulis ay sumugod na sa loob. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa gitna ng kalawangin na hilera ng container. Ibagsak ang baril, huwag kang lumaban. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag na mabilis na tumatakbo. Hindi ko na kinaya. Sumugod ako patungo sa pinto ng bodega sa kabila ng pagharang sa likod ko. Madilim sa loob. Mayroon lang ilang dilaw na ilaw na nakasabit sa itaas. Ang amoy ng langis ng makina at tubig ulan ay magkahalo at napakabigat na halos hindi na ako makahinga. Nakahiga si David na nakasandal sa isang malaking kahoy na kahon. Hawak ang kanyang tiyan at dugo ang kanyang damit. At si Diego ay nakatayo sa hindi kalayuan. Hawak ang baril ng nanginginig. Kinokontrol ng 3 tao at dinidiinan sa sahig. Sa sandaling makita ko ang dugo sa katawan ni David. Lumambot ang aking mga paa. Hindi ko kailanman inakala na makikita ko ang lalaking iyon na nakahiga sa harap ko. Sa ganitong sitwasyon, lumuhod si Carlo upang suriin ang sugat at sumigaw. Tumawag ng emergency! Ngumiti si Diego ng parang baliw. Putangina! Kasalanan ng babaeng iyon ang lahat. Nakatitig siya sa akin ng may namumulang mga mata. Kung wala siya, wala sana akong mawawala. Tumayo ako ng tahimik at tiningnan siya. Sa puntong ito, naintindihan ko na talaga na may mga taong gaano man karaming masasamang bagay ang gawin nila, ay naniniwala pa rin na sila ang biktima. Pilit na itinaas ni David ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Okay ka lang? Naging barado ang aking lalamunan. Ang lalaking ito ay minsang nagtulak sa akin sa pinakamalalim na hukay sa aking buhay. Ngunit habang naghihirap, ang una niyang tinanong ay kung okay ba ako. Hindi ko alam kung dapat akong masaktan o magalit. Mabilis na dumating ang ambulansya. Sa daan patungo sa ospital, umupo ako sa upuan sa labas ng pasilyo. Puno ng dugo ang aking kamay. Nang matanggap ng aking biyenan ang balita, ay agad siyang sumugod sa ospital na halos mabaliw. Pagkakita niya pa lang sa akin, humagulgol siya. Nasaan siya? Nasa emergency room na. Lumuhod ang aking biyenan sa upuan. Diyos ko. Sa unang pagkakataon, ay nakita ko ang isang babae na sobrang nasasaktan. Umiyak siya ng walang boses. Hawak lang ang kanyang dibdib.
at humihinga ng mabigat na parang wala ng lakas. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Carlo. Nahuli na si Diego. Nag-angat ako ng tingin. Nagpahayag na siya? Sa simula pa lang, matagal niya akong tiningnan. Sinabi niya na si Ginoong Ricardo ang nag-isip ng paggamit ng video para kontrolin ang mga biktima. Nang marinig iyon ng aking biyenan, humagulgol siya. Alam kong mangyayari ito balang araw. Nagpatuloy si Carlo. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay si David. Sumikip ang aking puso. Anong nangyari sa kanya? Sinabi ni Diego na sa mga nakaraang panahon, gusto talaga ni David na huminto. Nag-away sila ng ilang beses. Dahil sa iyo, yumuko ako at tiningnan ang aking kamay na puno ng tuyong dugo, isang napakahirap ipaliwanag na pakiramdam ang pumasok sa aking puso. Kung mas maaga lang sana lumaban si David, kung naging sapat lang sana ang kanyang lakas sa simula, marahil ay walang sino man ang magiging ganito. 3:00 ng madaling araw. Lumabas ang doktor ng emergency room. Ang kanyang buhay ay pansamantalang hindi nasa panganib. Humagulgol ang aking biyenan. Doon mismo, samantalang ako ay naramdaman kong pagod na parang naubusan ng lakas. Inilipat si David sa special recovery room. Bago siya itulak, nagbukas siya ng mata at tumingin sa akin. Napakahina, ngunit pilit pa ring nagsabing, "Patawad." Agad na umagos ang aking luha. Hindi dahil gusto kong magpatawad, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ng lalaking iyon kung ano ang sinira niya. Sa mga sumunod na araw, ang kaso ay halos nagdulot ng gulo sa buong probinsya. Isiniwalat ni Diego ang maraming pangalan na konektado sa mga proyekto ng lupa. Maraming opisyal ang pansamantalang sinuspinde para sa investigasyon. Ang lahat ng natitirang video sa hard drive ay nakuha rin. May 6 pang babae ang nagreklamo. Bawat beses na binabasa ko ang kanilang pahayag, hindi ako nakakatulog buong gabi. Mayroong pagkatapos sa pilitang pinapirma ng mga papeles ay naghiwalay. Mayroong lumipat ng lungsod. Mayroong kinailangan ng psychological treatment ng halos 1 taon. Akala ko ako ang pinakamalas. Ngunit lumabas na marami pang babae ang nasasaktan sa parehong paraan. 1 linggo pagkatapos, formal akong nagsumite ng petisyon para sa annulment at legal na paghihiwalay. Si David noon ay nasa ospital pa rin. Nang iabot ko ang mga dokumento na kailangan niyang pirmahan bilang pag-amin sa pagtanggap, hindi siya agad pumirma. Tiningnan lang niya ako ng matagal at nagtanong, "Tunay mo ba akong minahal?" Natahimik ako ng ilang segundo. Oo, namula ang kanyang mga mata. Sapat na iyon. Pumirma siya nang hindi na nagpipigil, hindi na nagpapaliwanag. Bago ako umalis ng kwarto ng ospital, tinawag niya ako sa huling pagkakataon. "Ligaya!" Bumaling ako. Ang kanyang boses ay mahina at barado. Kung may susunod na buhay, sana ay sapat akong desente para makita kang muli. Hindi ako sumagot dahil alam ko na may mga bagay na kapag nasira ay hindi na maaaring buuin muli sa buhay na ito. Nang araw na ipinahayag ng korte ang paunang desisyon, napakabigat ng parusa na inirekomenda kay Ginoong Ricardo. Si Diego at ang mga konektadong tao ay kinasuhan din ng maraming krimen. Pagkalabas ko ng korte, napakainit ng sikat ng araw. Nakatayo ako sa hagdan at tiningnan ang mga tao na dumadaan at blanko ang aking isip. Sa wakas ay natapos na ang lahat. Ngunit ang kakaiba ay hindi ako nakaramdam ng gaan tulad ng inakala ko. Marahil, dahil ang ganitong uri ng pinsala ay hindi nagtatapos sa hatol, mananatili ito ng matagal sa isang tao. Sa sandaling iyon, nagring ang aking telepono. Isang mensahe mula sa numero ng aking biyenan. Nawawala si David. Pagkatapos kong basahin, nanlamig ang aking kamay. Dahil kaninang umaga ay nasa ospital pa siya. Ang mensahe mula sa aking biyenan ay nagpatigagal sa akin sa harap ng korte. Nawawala si David. Ang mga tao ay patuloy na dumadaan sa ilalim ng hapon. Maingay pa rin ang tunog ng trapiko tulad ng dati. Ngunit sa aking isip noon, ay isang kakaibang pakiramdam lang ng kawalan. Agad akong tumawag muli. Sa kabilang linya ay ang tunog ng kanyang pag-iyak na barado.
Sinabi ng ospital na umalis siya kaninang umaga. At patay rin ang kanyang telepono. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Alam na ba ng pulis? Alam na po, ngunit hindi pa rin nila siya nahahanap. Tumingala ako sa puting langit sa itaas. At naramdaman kong mabigat ang aking dibdib. Na parang may nakapatong na bato, may isang napakasamang pakiramdam ang lumalaki sa akin. Nang gabing iyon, personal na pumunta si Carlo sa bahay ng aking mga magulang. Matagal siyang umupo sa sala. At pagkatapos ay nagsalita, sinuri na namin ang mga kamera sa paligid ng ospital. Si David ay kusa na umalis. Saan siya pumunta? Hindi pa matukoy. Natahimik ako. Tiningnan ako ni Carlo ng ilang sandali. At pagkatapos ay mahina siyang nagtanong. Sa palagay mo ay magpapakamatay siya? Ang tanong na iyon ay nagpasakit sa aking puso. Naalala ko ang tingin ni David sa ospital. Naalala ang pahayag na kung may susunod na buhay, sana ay sapat akong desente para makita kang muli. Ang isang tao na lubos na nawawalan ng pag-asa ay karaniwang nagsasalita ng ganoon. Yumuko ako. Hindi ko alam. Nang gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog. Nakahiga ako at tiningnan ang kisame hanggang umaga, at pagkatapos ay bigla kong naalala ang mga unang araw na nakilala ko si David. Napakabait niya noon. Isang tahimik na lalaki na laging nagbibigay sa akin. Noong nagkasakit ako at naospital, nagpuyat siya ng 2 gabi para alagaan ako. May pagkakataong huli akong umuwi mula sa trabaho sa gitna ng ulan. Naghintay siya sa labas ng gate ng kumpanya ng halos 2 oras para lang ihatid ako. Ang mga alaala na iyon ay hindi peke. Nagkataon lang na sa huli ay hindi niya nadaig ang kanyang sariling kahinaan. Kinaumagahan, nakaupo ako at kumakain kasama ang aking mga magulang nang magring ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pumunta ka sa South Sea Beach nang mag-isa kung gusto mong makita si David sa huling pagkakataon. Nanginginig ang aking kamay. Agad na napansin ng aking tatay na hindi maganda ang kulay ng aking mukha. Anong nangyari? Ibinigay ko sa kanya ang telepono. Ang aking nanay. Agad siyang tumayo. Huwag kang pupunta. Ngunit alam kong kailangan kong pumunta. Agad kong tinawagan si Carlo. Pagkatapos niyang marinig, natahimik siya ng ilang segundo at nagsalita. Sasama kami. Ngunit kailangan mong sundin ang lahat ng tagubilin. Pagkalipas ng 1 oras, huminto ang sasakyan malapit sa South Sea Beach. Madilim ang panahon. Malakas ang hampas ng alon. Ang lugar na ito ay dati ng tahimik dahil inaayos ang daan sa tabing dagat. Lumabas ako ng sasakyan, nananlamig ang aking mga paa. Pinigilan ako ni Carlo. Dito ka muna. Tumango ako ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa malayo, sa seawall. May isang anino ng tao na nakaupo doon. Si David. Nakasuot siya ng itim na jacket at nakatalikod sa dagat. Napakalakas ng hangin. Napatuloy na nagpapalipad sa kanyang jacket. Dahan-dahan akong lumapit. David! Bumaling siya. Sa loob lang ng ilang araw, ay napakapayat na niya. Ang sugat sa tiyan ay nagpaputla sa kanyang mukha. Malalim ang kanyang mga mata na parang wala ng buhay. Nang makita niya ako, napakahina niyang ngumiti. Dumating ka pa rin. Tumayo ako ng ilang metro ang layo sa kanya. Bakit mo ako tinawag dito? Tumingin si David sa dagat. Gusto kong humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Mahigpit kong hinawakan ang aking kamay. Alam mo ba? Ngayon ay wala nang saysay ang salitang iyan. Alam ko. Pinutol ng malakas na hangin ang kanyang boses. Ngunit kung hindi ko sasabihin, hindi ako makakapikit. Sumikip ang aking dibdib. Nagsimula akong matakot. Ano ang balak mong gawin? Yumuko si David at malungkot na ngumiti. Pagod na ako. Lumapit ako ng isang hakbang. Huwag kang gumawa ng anumang katangahan. Matagal niya akong tiningnan. Ligaya. Naisip mo na ba kung paano kung hindi ko nalaman ang lahat ng nangyari noong araw na iyon? Natahimik ako. Maaaring nabuhay pa rin ako. Bilang isang duwag sa buong buhay ko. Napakabagal na umagos
ang kanyang luha. Pilit kong niloloko ang aking sarili, na basta hindi ko direktang hawakan. Isa pa rin akong mabuting tao. Naramdaman kong nanunubig ang aking ilong. Ngunit sa totoo lang, ay mas masama pa ako kaysa sa kanila. Umiling ako. Huwag ka nang magsalita pa. Hindi. Hayaan mo akong tapusin ang sasabihin ko. Tumayo siya. Nang tinutukan ako ni Diego ng baril sa bodega, naintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. At napagtanto ko na sa buong panahong iyon ay nabuhay ka sa ganoong pakiramdam. Humagulgol ako. Kung maibabalik ko lang ang lahat, mas gugustuhin kong maging mahirap sa buong buhay ko kaysa pumasok sa bahay na iyon. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko at naramdaman kong sumasakit ang aking puso na parang pinipiga. Hindi ko na siya mahal. Ngunit hindi ko rin kayang maging ganap na walang pakiramdam sa taong naging bahagi ng aking kabataan. Sa sandaling iyon, sa malayo ay umalingaw-ngaw ang tunog ng busina ng sasakyan ng pulis. Natigilan si David. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Huwag mo akong patawarin. Mabilis akong lumapit. Sumama ka sa kanila. Magiging maayos din ang lahat. Umiling siya. Hindi magiging maayos. Pagkatapos, ay bigla siyang kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at isinuksok sa aking kamay. Nandito ang lahat ng account at pera na natanggap ko mula sa tatay ko. Iiwan ko ang lahat sa mga biktima. Hindi pa ako nakakapag-react nang umatras siya patungo sa gilid ng seawall. Tiningnan niya ako. Namumula ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, gusto kong gumawa ng isang tamang bagay. Malakas ang hampas ng alon sa paanan ng seawall. Sumugod ako patungo sa kanya. Ngunit huli na. Binitawan ni David ang kanyang pagkakahawak at hinayaan ang sariling mahulog. David! Ang sigaw ko ay pinunit ng malakas na hangin. Napasubsob ako sa gilid ng seawall. Malakas na tumama ang aking mga tuhod sa malamig na semento. Nakatitig lang ako sa tubig na nagbubula sa ibaba. Wala na siya. Sa ilalim ay naroon lang ang malalakas na alon na patuloy na humahampas sa itim na bato. Wala na si David. Napakabilis ng lahat. Napakabilis na hindi ko pa nga nakuhang pigilan siya. Sa likod ko ay umalingaw-ngaw ang mabilis na mga yabag. Si Carlo at ang iba pa ay sumugod. Agad na tinawagan ng isa ang Coastal Rescue Team habang ako ay nakaupo lang ng natigilan. Tiningnan ko ang tubig na nagbubula at blanko ang aking isip. Pagkalipas ng isang oras, natagpuan ng rescue team si David na nakasabit sa pagitan ng mga bato na hindi kalayuan sa baybayin. Hindi siya nakaligtas. Nang dalhin ang kanyang katawan, kararating lang ng aking biyenan. Tiningnan niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon at pagkatapos ay nawalan ng malay mismo sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na talaga na may mga halaga na hindi binabayaran ng pera at hindi rin ng pagkakakulong, kundi ng sarili mong mga mahal sa buhay. Ang burol ni David ay tahimik kaysa sa inakala ko. Wala na ang mga koneksyon na dati abala sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ng aking biyenan. Wala nang mga kaibigan sa negosyo o opisyal na dumalo upang makiramay tulad ng araw ng aming kasal. Sa loob ng malaking bahay ay naroon lang ang pag-iyak ng aking biyenan at ang malamig na amoy ng insenso. Dumalo pa rin ako hindi dahil asawa pa niya ako, kundi dahil gusto kong ihatid sa huling pagkakataon ang aking nakaraang buhay. Nang pumasok ako, nakaupo ang aking biyenan na tuliro sa harap ng larawan ng kanyang anak. Sa loob lang ng ilang linggo, kapansin-pansin ang kanyang pamumuti ng buhok. Nang makita niya ako, humagulgol siya. Ligaya! Umupo ako sa tabi niya. Wala nang nagsalita pa. Dahil noon, ay wala nang saysay ang lahat ng pagpapagaan. Sa pagtatapos ng gabi, bigla akong binigyan ng aking biyenan ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ang iniwan ni David para sa iyo. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang kanyang singsing sa kasal at isang nakatuping sulat. Nanginginig ang aking kamay. Nang buksan ko ang sulat, lumitaw ang pamilyar na sulat kamay sa harap ko. Ligaya, kung nabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay wala na akong sapat na tapang upang ipagpatuloy ang buhay.
Alam kong duwag ako sa buong buhay na ito. Ang pinagsisisihan ko ay hindi dahil nagkamali ako, kundi dahil alam kong mali, ngunit wala akong sapat na tapang upang huminto sa simula pa lang. Inakala ko na basta hindi ako direktang gumawa ng masama, mayroon pa akong babalikan. Ngunit nakalimutan ko. Ang panonood sa taong mahal mo, na nasasaktan, at natahimik ay isa ring uri ng kalupitan. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Umaasa lang ako na sa hinaharap. Kapag naaalala mo ako, huwag mong alalahanin ang taong kinandado ang pinto ng kwartong iyon, kundi alalahanin ang taong minsang naghintay sa iyo sa ulan, pagkatapos ng trabaho. Ang pera na iniwan ko ay gamitin mo upang tulungan ang iba pang mga biktima at ikaw ay mamuhay ng maayos. Sa pagkakataong ito, ay talagang binitawan ko na. Pagkatapos kong basahin, umagos ang aking luha sa buong pahina. May mga taong sa huli ay naiintindihan ang tama, ngunit ang buhay ay hindi na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon upang itama ang kanilang mga pagkakamali. Pagkatapos ng burol, ipinagbili ng aking biyenan ang lumang bahay at lumipat sa probinsya. Bago siya umalis, nakipagkita siya sa akin sa huling pagkakataon. Umupo kaming dalawa sa isang maliit na tindahan ng inumin, malapit sa terminal ng bus. Napakapayat niya na ang kanyang mga kamay ay balat at buto na lang. Matagal niya akong tiningnan at nagsalita. Alam kong hindi mo ito makakalimutan sa buong buhay mo. Natahimik ako. Yumuko siya. Ako rin. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha niya ang isang passbook mula sa kanyang bulsa at inilagay sa harap ko. Ang perang ito ay personal kong pera. Kunin mo. Ibinabalik ko. Hindi ko kailangan, nanay. Humagulgol siya. Wala na akong maibibigay upang makabawi sa iyo. Tiningnan ko ang babae sa harap ko at sumikip ang aking puso. Sa huli ay hindi ko pa rin tinanggap ang passbook dahil may mga pinsala na hindi maaaring bayaran ng pera. Nang sumakay siya sa bus pauwi sa probinsya, matagal ko siyang tiningnan hanggang sa tuluyan siyang mawala sa likod ng kanto. Mula noon, hindi ko na siya nakita muli. Pagkalipas ng kalahating taon, natapos ang paglilitis, napakabigat ng parusa na natanggap ni Ginoong Ricardo. Si Diego, at ang mga konektadong tao, ay kinasuhan din ng sunod-sunod na krimen. Ang perang nakuha mula sa mga ilegal na proyekto ay ginamit upang bayaran ang mga konektadong biktima. At ako ay umalis sa lumang kumpanya hindi dahil hindi ko na kaya, kundi dahil sa bawat kanto, bawat kalsada sa lungsod na ito, ay nagpapaalala sa akin ng panahong iyon. Lumipat ako sa Baguio sa loob ng ilang panahon. Umupa ng isang maliit na bahay malapit sa pine forest. Nagtanim ng bulaklak sa umaga. Nagbabasa ng libro sa hapon, at unti-unting nabawasan ang mga gabing hindi makatulog. Nagsimula akong matuto kung paano mamuhay ng mabagal. May pagkakataong nagdidilig ako ng halaman sa bakuran. Bigla kong napagtanto na 3 araw na akong hindi napapanaginipan ang kinandado na kwartong iyon. Noon ay matagal akong nakatayo, at pagkatapos ay humagulgol. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa wakas, ay nagsisimula na akong lumabas sa dilim. Maraming nagtanong sa akin kung galit ba ako kay David. Sa totoo lang, sa huli ay hindi na ako galit. Nagsisisi lang ako. Nagsisisi para sa isang taong maaaring naging mabuting asawa, mabuting anak, ngunit piniling yumuko sa pagkakamali ng napakatagal. Ang pinaka-nakakatakot na tao ay hindi ang masama mula sa simula, kundi ang taong alam ang tama, ngunit tahimik na nanonood sa paglaki ng masama araw-araw. Dahil minsan, ang katahimikan na iyon, ang sumisira sa buong buhay ng isang tao. Mahal na mga kaibigan, pagkatapos kong ikwento ang kwentong ito, ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang mga hatol, hindi ang nawalang pera, at hindi rin kung sino ang tama o mali sa huli, kundi isang napakapangkaraniwang bagay. Sa buhay na ito, maraming tao ang hindi nagbabago sa isang araw. Walang sino man ang nagising sa umaga at biglang naging masamang tao. Unti-unti silang lumilihis. Ngayon ay ipinipikit ang mata sa isang maliit na bagay. Bukas ay muling niloloko ang sarili. At sa huli, ay nagiging normal na ang pagkakamali nang hindi namamalayan.
Si David sa kuwentong ito ay hindi ipinanganak na malupit. Siya ay minsang isang taong naghihintay sa kanyang asawa pagkatapos ng trabaho sa gitna ng ulan. Minsang nagpuyat para alagaan ang taong mahal niya. Nang may sakit. Ngunit ang buhay minsan ay nakakatakot sa ganoong paraan. Ang isang tao ay maaaring hindi masama sa simula. Ngunit kung kulang sa lakas ng loob, mabilis siyang mahuhulog. Sa totoong buhay, ay ganoon din. May mga taong dahil sa pressure na kumita ng pera, ay tinatanggap ang paggawa ng bagay na salungat sa kanilang kalooban. May mga taong dahil sa takot na mawalan ng posisyon, takot na mawalan ng koneksyon ay natahimik sa harap ng mali. May mga taong dahil sa dalawang salitang pamilya, ay sa pilitang nagtitiis ng paulit-ulit. Sa simula ay iniisip lang na hayaan na lang sa isang beses. Ngunit ang halaga na babayaran sa huli, ay mas malaki. Maraming tao ang nag-iisip na ang masayang buhay ay ang pagkakaroon ng malaking bahay, magandang sasakyan, at maraming pera. Ngunit sa pagdaan ng maraming karanasan, napagtanto ko na ang kapayapaan ay napakasimple. Ito ay ang pagtulog sa gabi nang hindi nagugulat sa takot. Ito ay ang pagkain ng hapunan kasama ang pamilya nang hindi kailangang iwasan ang tingin ng bawat isa. Ito ay ang panonood sa mga magulang na kayang itaas ang ulo sa harap ng kapitbahayan nang walang bigat sa puso. Ito ay ang panonood sa mga anak na lumaki nang hindi natatakot na tanungin balang araw kung paano nabuhay ang kanilang mga magulang noon. Ang mga tao sa huli ay hindi nabubuhay sa pera. Mabibili ng pera ang maraming bagay, malaking bahay, magandang sasakyan, ngunit hindi nito kailanman mabibili ang kapayapaan sa loob ng tahanan at sa sariling puso. May mga taong kumikita ng bilyon-bilyong piso, ngunit hindi makatulog ng mahimbing sa gabi. Mayroon ding mga taong naninirahan sa maliit na bahay, kumakain ng simpleng pagkain, ngunit magaan ang loob. Kaya kung mayroon kang pamilya na naghihintay sa iyo sa bahay ngayon, may mga magulang na matatanungan, may taong tunay na kasama mo, pakiusap, huwag kang maghintay hanggang sa mawala bago mo maintindihan ang halaga nito. Dahil ang buhay ay hindi natatakot na dahan-dahan, natatakot lang na matagal na maling daan at pagdating ng oras na gusto mong bumalik, wala nang naghihintay sa likod mo.